Good evening. Magandang gabi po dito sa Pilipinas. Saturday po ngayon, kaya't muli po tayong magsasama ng muli live dito po sa Facebook account natin at siyempre ito atin din pong i-upload dyan po sa ating YouTube channel. Kumusta na po? Okay ba? Kailangan makuha natin kung okay yung signal natin. Ayun. Okay ba? Ayos. Yan ang importante kung maganda yung ating signal para nalalaman natin kung maayos ang ating pagsasama ngayong hapon o gabi. Ayan, ha? Good morning, good afternoon, good evening sa ating pong mga kababayan sa ibayong dagat. Mga kababayan natin, hindi lang po dito sa Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, siyempre ang ating lahat ng mga kababayang OFW, ang ating pong mga kababayang nasa ibang bansa, nagbabakasyon, or kung ano man po ang kailang mga ginagawa doon, ay nag-aabang kung ano po ang mga nangyayari sa ating bayan. Pero katulad po ng dati, pagka ganitong oras ay may binibigyan ko kayo ng pagkakataong kayo ang magtanong at aking pong sasagutin sa abot ng ating kakayanan at kaalaman sa mga nangyari sa loob at labas ng ating bayan, ng ating bansa. Kaya ito rin ang pagkakataon kung lalong mga malalayong lugar na meron kayong gustong malaman dito kung anong ginagawa ng gobyerno, ano ang ginagawa ng Office of the President, Executive Department, o kaya ng ating mga legislator, ang ating judicial body, or mga non-government organization, local government, o yung mga implementation ng ating mga batas at kung ano-ano pa. Diba? Importante yan. Yan lang po kayo. Pero relax lang ha, dahil alam mo naman, Sabado ngayon. At sa may parte ng Europe at gitnang silangan, hapon na ngayon. Kasi ahead lang tayo ng mga 6 or 7 hours. Kaya hapon sa kanila o tanghali. Sa may parte naman ng Amerika at Canada, abayan, teka muna, itong ganitong oras ay alas 5 yata sa kanila or alas 6 ng umaga, conforme kung saan ka nandudon. Kung ba'y nasa may parte ng California, kung ba'y nasa parte ng West Coast or nasa East Coast, ano ha? Sa kabila naman ay Vancouver or kaya Toronto, yun ang West at saka East Coast ang tinatawag natin. So magkakaibang oras dyan. Sa South Africa, minsan no, ay nakakaroon din, nagpaparamdam din ang ating mga kabayan doon. Dito sa mga bansa, dito sa Asia, sa Asia, ano ha? Hindi lang Middle East, ano ha? Siyempre, yung mga bansang kapitbahay namin dito, ang Hong Kong, China, okay, Taiwan, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, Japan, Brunei, kasama na ang South Korea. Doon sa medyo malayo na, tulad ng Australia. Ahead ng 3 hours sila, kaya gabi na doon sa kanila. At doon naman po sa New Zealand, medyo mas gabi na doon. Kasi ahead sila ng 5 hours ang New Zealand. Okay? Anyway, dyan lang po kayo. Ilang araw na pong maganda ang panahon dito sa Pilipinas, especially ang Luzon at Mega Manila. Kaya yung pong mga naging biktima ng kalamidad at anumang nangyari sa nakaraang ilang araw at linggo, ay unti-unting nakaka-recover na sila. At ginagawa naman po ng lahat ng paraan ng ating pamahalaan kung paano sila matulungan or maigabay. Dahil dyan, habang at mamaya po ay aking babasahin ang inyong mga tanong or mga comments at gusto ninyong liwanagin. Pero bago yan, ito muna ang akin gustong talakayin ngayon. Alam niyong, di ba napakainit ng eleksyon, counting sa Estados Unidos, na presidential election noong November 3 sa kanila, November 4 dito sa Pilipinas. Mainit kasi until now, ang sinasabi ni President Donald Trump ay mayroong dayaan. Although ngayon lang yata nangyari ito ng ganitong sitwasyon sa Amerika. Two-party system lang, Republican, Democrat, nagkaroon pa ng dayaan at ayaw mag-concede. Actually, ayaw bumaba. Hindi lang pag-concede, kundi ayaw bumaba nitong si Trump. Kaya nahirapan yung grupo ni Biden doon sa transition period, na paghanda sa transition between incumbent at outgoing president. Kakaiba yan. Kaya ako ito binabanggit kasi dito rin sa Pilipinas, 1 year, mahigit na lang, dahil pagdating ng 2022, presidential, national, and local election. So medyo masalimutin yan. By the way, bago tayo magpatuloy, inuulit ko lang po para ho dun sa ating mga taga-subaybay, huwag po kayo makalimot na mag-like, share, or subscribe
At yung notification bell po ay pakipindot nyo para updated po kayo kahit saan po kayo nandoon. Anytime na ako po ay mag-upload or magla-live ay makikita ninyo at malalaman ninyo, di ba? Kaya mag-subscribe ka na po kayo. Mike Abe Opinions. Ayan. Yung opinions so merong S. Ayan, kaya madali namang hanapin yan eh. Mike Abe Opinions. Ano ha? Yun po yung ating YouTube channel at Facebook account natin. Well, ito, kaya ako binabanggit yung eleksyon sa Amerika, balikan natin, kasi dito sa Pilipinas, meron tayong eleksyon, pero gagamitin po dahil tayo po under the law. Meron tayong eleksyon, computerized election. Dahil computerized, so nakipagkontrata ang COMELEC, ang ating pamahalaan noon, hanggang ngayon may kontrata pa yan sa Smartmatic. So yung mga facilities ng Smartmatic, ang gagamitin pa rin sa darating na eleksyon sa 2022, Mayo, itong Smartmatic na ito. Ngayon po, may mga pinag-uusapan ang mga OFW, alam kong kayo dyan, lalo tigit sa Europe or sa gitnang silangan, may mga grupo po ng mga OFW na yung hybrid election system ang gusto nilang gawin. Ang ibig sabihin po nito, doon po sa mga presinto ay mano-mano ang bilangan. Para nakikita ng mga botanteng Pilipino, bawat barangay, bawat presinto, kung sino ang nanalo sa kanila, bago ipasok doon po sa computerized counting na gagamitin nga po sa magitan ng Smartmatic at ng COMELEC. So parang doon mismo sa aktual na botohan, after ng voting ay makikita ng mga witness ng mga representative ng bawat political party at kandidato yung mano-manong bilangan para alam natin kung ano yung ipapasok doon sa machine. Kasi dito po sa computerized election, mula sa barangay level or mga presinto, automatic na eh. Na hindi natin alam kung yung ating pinasang mga balota, ito ba'y binasa ng ayos or kung paano. Kaya itong hybrid election system ay itinutulak para nga magkaroon ng mano-mano sa bilangan sa barangay, sa presinto lang bago sa national computerized na. Okay? Maganda ang layunin. Ang problema, yung pong election o electronics o computerized election, under the law yan, nasa batas yan. So, ang kailangan gawin ngayon, kung gusto nating mabago yan, i-amend yung batas. At ginagawa naman ng paraan ni Senador Amy Marcos, siya chairman ng Committee on Electoral Reform sa ating Senado, at gusto niya yung hybrid election system na ito ay ihabol. So, ang panawagan ng iba ay dapat ito, kung gustong mabago talaga, is-certified ng Pangulo bilang priority na panukalang batas ng Malacanang para mapabilis sa Senado at Kongreso. Until now, hindi pa ho nagagawa. So, kaya yung ibang mga senador at ilang congressman, gusto ito pero hindi gaanong umuusod, medyo mabagal. Ay ito magiging tugon para maiwasan po yung maaaring dayaan na naman. Alam mo naman, hanggang ngayon, mayroong pang petisyon ang issue tungkol sa Vice President position. Nakaupo si Leni Robredo pero may petition si Marcos, Bongbong Marcos, doon po sa Presidential Electoral Tribunal. Ngayon kung hybrid election system, magkakaroon ng mano-manong bilangan sa mga presinto, matibay na makikita natin kung ano ibinoto at mababasa bago makarating ito sa computerized counting. Di ba? Magandang paraan yan. Kailangan niya ang batas. Sana mahabol. Kung isa-certified ng Pangulo bilang priority o panukalang batas, madaling gawin niya. Siguro 1 month lang, matatapos na yung batas na yan eh. Yan po ang inaabangan natin. At yan ang inaapila ng mga OFW. Ako mismo sumusuporta dyan dahil nakikita ko na mukhang ito ang solusyon sa dayaan. Kung sa Amerika nagkaroon ng dayaan, although sabi ng kabila, walang dayaan, sabi lang ni Trump, siya dinaya, baka ayaw tanggapin ng pagkatalo, pero nakaduda pa rin. Dito naman sa Pilipinas, talagang ito ang nangyayari. Dito mas madumi, mas magulo. Kasi dito ang nanalo daw ay nandaya. Ang natalo naman, nadaya. Hindi naman lahat, pero sinasabi yan. Okay? So, isa yan sa mga issue at hindi ho masama kayong lahat ng mga nanonood, nakikinig. Pwede rin ho kayong gumawa ng paraan kung paano ito palawakin or suportahan o ipanawagan sa mga kinaukulan. So, nasa inyo na yan. Okay? Isa lang yan sa mga issue. Pangalawa na ating gustong iparating po sa inyo ay itong issue tungkol naman dito sa pagtulong sa mga biktima ng typhoon na sunod-sunod, Opil, Pepito, Quinta, Rolly, Super Typhoon Rolly, at saka itong si Ulysses na nagpabaha o flooding, landslide, kung ano-ano. Kung yung mga ganito, doon sa Ulysses, 73 ang namatay dyan at maraming lumubog.
So kailangan, meron task force na ginawa para tulungan. Ginawa ng gobyerno, okay yan. Pero ito, isa sa napapansin ko po. Alam niyo, mabilis tayo mag-obserba sa nangyayari dahil tayo po'y nakatutok sa isyong politikal at lahat ng nangyayari sa ating bansa. Hindi lang politika, pati sports, pati kalusugan, at kung anong nangyayari ating sinusubaybayan. Dito sa pagtulong, hindi naman masamang tayo tumulong. Actually, pinapanawagan ng gobyerno at ng mga biktima na sila'y tulungan. So, walang pinipili. Ano mang ating pwedeng itulong, pagkain, food, water, financial, support, o kung anuman, mga materyales na ginagamit, construction materials para sa pagpapatayo ng mga bahay, or pambinhi, or puhunan para sa pagtatanim ulit, or pag-aalaga ulit kasi marami mga hayop ang naanod o namatay. So, talagang naubos, lalo sa may parte ng Cagayan at Isabela. Pero isa ko sa aking napapansin na gusto kong talakayin ngayon at ipanawagan na rin. Nuulit ko, hindi ho masamang tumulong. Pero huwag naman nyo sana huwag namang gamitin na propaganda, publicity, or kung ano mang gusto nyong palabasin, doon po sa inyong pagbibigay ng tulong. Hindi masamang tumulong, pero mas maganda po sana yung wala ng kapalit o wala ng hindi na ginagamit bilang propaganda o papakilala, operation pakilala, dahil mayroong layunin, mayroong agenda sa nalalapit na eleksyon. Diretsahan na, sinasabi ko yung nagbibigay kayo ng mga relief goods pero nandoon yung mga pangalan nyo, nandoon yung mga picture ng mga kandidato o political party. Yung bang isang supot na ganon. Tapos nakalagay yung pangalan at picture ng pinanggalingan o kaya may malaking plastic na nakalagay kung sinong politiko ang nagbigay. Alam nyo dun sa mga hindi politiko, walang ugnayan walang ugnayan sa politika, okay lang yun, ilagay yung kailang pangalan dahil sila talaga nagbigay eh. Pero yung mga politiko, hindi man politiko pero naikulay politika ang mga galaw, huwag na sanang gawin yun kasi nagiging pakitang tao lang ang suporta eh. Para bang kung nagbigay kayo ng halagang 300 pesos ng mga relief goods bawat isang supot o isang bags kung ano man yon, tapos nandun naman yung pangalan nyo at picture nyo. Na parang nagpapakilala kayo na kayo kandidato, kayo politiko, kayo ganito, ganito. Bali wala yung 300 pesos. Parang ginamit lang yung halagang 300 pesos para lang kayo magpakilala. So sana hindi na po mangyari yon. Mas maganda kung tutulong politiko, lalo na kung mga politiko, local o national, wala na kayong pangalang nakalagay or wala na kayong agendang kayo ay magpakilala or gumanggamit. Di ba? Ilang ko ang ating apila. Kasi paulit-ulit ito na ginagamit ng mga local and national politician or political party o anumang mga independent group. Pagkatapos pagdating ng eleksyon yun pala ay kakandidato. At pag malaki pang siya, tumulong sa ganito, tumulong sa ganon, nagbigay ng tulong ng ganong halaga, yun pala ay talagang nanggamit lang. So huwag nating inabuso na nga natin yung ating kalikasan, kaya tayo ay nagkakaroon ng mga flooding, ng landslide, may mga buhay na nawawala. Tapos pagdating yung ganitong sitwasyon panay bagong pagsasamantala. Huwag naman. Ako, ayaw ko ng pangalanan. Nakikita ko po May picture, may mga pangalan, political party, at kung ano, samantalang eleksyon ay sa Mayo pa ng 2022. Mahigit pang isang taon, nakakagamitan na. Okay? So sana po ay huwag gawin ito ng mga kinaukulan. Isa ho sa ating gustong talakayin at parating din sa inyo, itong issue ng business sa ating bansa, kahit na mayroong pandemic, coronavirus disease, coronavirus 19, COVID-19, kung tawagin. Ngayon nga, COVID-20 na ito, baka aabot pa ng COVID-2021. So ginagawa po lahat ng ating gobyerno na magkaroon ng bakuna, kahit na kulang tayo sa pera, kasama na tayo sa mga bansang pumipila, sa mga bansang mayroong kakayanan mag-produce ng bakuna para tayo makabili. Magdadaw na nga ang ating gobyerno more or less ng 20 billion pesos, kung magkano man sa dollar yan. 20 billion pesos ang initial na magiging pondo ng ating pamahalaan para ho pang down payment. Payment lang ho. Down payment lang ho ito. Maliit lang ito para ho dun sa unang tayo makasama sa maaaring bigyan ng mga vaccine na yan. Okay? At dahil sabi ko sa business, isa ho sa pwedeng pagkunan ng perang ito ay kung lalakas ang negosyo, babalik ang magandang ekonomiya, makakaroon ng pera ang gobyerno. Kasi kung itong 20 billion ito, inisa lang ito, kulang na kulang ito. Sa 110 milyong Pilipino. So yung public transport, public and private at iba pang business ay dahan-dahang nagiging normal na.
At pagka gumaganda ng takbo ng business ng ating pamahalaan, Luzon, Visayas, Mindanao, definitely makakakita ng pera, magkakaroon ng magandang koleksyon ang BIR, ang customs at mga government agency na nakatutok sa mga pagkuha ng buwis. So doon pa pwede tayong kumuha ng pera. Kasi hindi pwede tayo mangungutang. Or nangungutang tayo, kung lahat uutangin ng pera, pambili ng vaccine, abay lulubog tayo sa utang. So tama lang ho na iangat ang ekonomiya, binuksan ng business para may pumasok na pera sa ating pamahalaan. Yan po ang programa ng gobyerno. Okay? Itong issue naman po sa medyo, ito masalimuot. Ito ay between government and political opposition, between President Duterte at saka Vice President Leni Robredo. Pero bitinin ko muna yan, mamaya natin talakayin yan. Gusto kong puntahan muna itong mga marami na pumasok eh. Hindi ko alam kung mga tanong ito or mga ating regular at mga bagong listener, followers sa ating lahat dito sa ating Mike Abi Opinions YouTube channel at Facebook account at live ho tayong nagbibigay dito ng mga impormasyon sa inyo, sa ating lahat. Okay, sige ho. Kaya ini-scan ko lang ho para balikan ko yung una. Baka importante yung unang ating makita at baka makalampas eh. Pero mamaya maikot-ikot naman yan eh. O si Ate Henny Ilagan ay nanonood din mula po dyan sa may lalawigan ng Batangas. Thank you. Ingat lang kayo dyan. Lina Cabral. Good evening po, Sir Mike. Namiss ko po ang panoorin ang programa nyo. Ito na nga ho tayo. Yung bilis naman. Wala. Albert Bernardo, United Arab Emirates. 4 p.m. na daw doon sa kanila. Sa United Arab Emirates. Imperial Lito Jr., good evening. Idol Mike, thank you. And then Pacheco, hello po, thank you, thank you. Monica Satyo, hello po. Mike Pogi, yan sabi ka na. Thank you, thank you. Ate Henny, good evening, thank you, thank you. Aurora Nakamura, good evening po, Sir Mike. Watching from Tokyo, Japan, salamat. Mara Jolie Ubaldo Landicho, malamig na hapon, Sir Mike. From Villasis, Pangasinan, pero sila ay nasa France, kaya malamig talaga dyan. Talagang malamig na ho dyan sa parte nga ng Canada at sa Canada nga, ano ba yan? Yan nagpo sa akin na nasa Canada, sa Winnipeg, grabe na yung isno. Nag-i-isno na talaga. Okay? Monica Satyo, maganda rin po. Maganda rin po dito sa Japan. Maganda sa Japan. Pero gabi na ngayon dyan. Thank you, Monina, thank you. Belward Baksa. Good evening po, Idol Mike. Bakit wala pong investigasyon sa title ng ABS-CBN? Salamat po. Well, pinahold nga ho hindi ko alam kung anong agenda nitong si Velasco. Lahat ng mga hearing na may kaugnayan doon sa mga controversial, pinahold, tinigil. At ang kanyang ginawa nito nakaraang linggo, pinagpapalitan yung 3 deputy speaker. Tinanggal si Deputy Speaker Fred Castro, tinanggal si Deputy Speaker Dan Fernandez, at saka si Deputy Speaker Abo, yung taga Batangas, taga Laguna, taga Capiz na kaalyado ni Alan Peter Cayetano, pinagtatanggal. Na itong si Velasco nitong nakaraang linggo, kaya wala siyang ginawa kundi magtanggal eh. Hindi ho natuloy yung mga hearing kung ano bang nangyari dyan. Okay? Kaya salamat. Naku, itong mga pangalan lumampas na. Galo Cabral Romero. Good evening, Sir Mike. Stay safe. Thank you. Watching from Hong Kong. Ano po yung tanong nyo na mangit ko na marami nag-aabang tungkol sa hearing na yun po, pero natigil. Hindi ko nga alam kung kailan ho magbabalik. Pero tinigil ng kampo ni Velasco. Vincent Kim Ochenang, Sir Mike, kung totoo naman ang balita tungkol sa MOA Arena, dapat daw ay pinagtayuan ng MOA Arena, dapat daw ay bantayan ito ng MOA Arena Management. Kung may bagyo, malakas, dapat isara. Bakit po ano ba yung nabalitaan mo? Baka yung nabalitaan ko rin na meron daw tubig yung ilalim ng MOA. Kasi dagat naman ho yan eh. Talaga naman hong tinabunan lang yan eh. Alam niyo yung Manila Bay hanggang sa may Ross Boulevard. Pero nung panahon ni Ramos, tinabunan po yung malaking lugar na yan. Yan po yung reclamation na ginawa. Kaya mula doon sa may Ross Boulevard, ang daming mga building hanggang doon sa may MOA, lahat yung dagat, tinabunan. Kaya kahit na hindi umuulan, lagi minsan may tubig nga. Doon sa basement po may balitang gano'n. Hindi ko alam kung totoo yun, pero mukhang nangyayari nga. Mukhang totoo. May mga tubig nga po yung basement na yan. So, yung mga tao, ingat na lang kayo. Pag nagpunta kayo dyan, mahirap kung malambot yung ilalim. Dami-daming tao dyan. Kung mag-collapse yan, huwag naman sana. Pero, ingat na lang yung mga tao na pupunta dyan. Nabalitaan ko rin yan. Good evening, Sir Mike. Watching from Japan. Matsumoto, Japan. Okay? Watching always mga sa inyo. Thank you.
Hindi ka, kasi di kayo bias. Thank you, thank you. No comment especially about politics. Sige lang ho, ingat lang ho. Thank you, thank you. Hindi kasi nagbanggit ng pangalan eh. Wala yung pangalan niya. Thank you, thank you. Kasi sinasabi niya mula sa Matsumoto, Japan. Okay. Emma Chowa, hello po. Good PM. Watching from Japan pa rin. Thank you. Eneb Abalos, good evening, Sir Mike. Watching from Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia. Jenny, ba? Jenny, ha? Hello, Sir Mike. Abi, gandang hapon. Watching from Israel. Good afternoon sa mga taga-Israel. Alam ko hapon dyan sa kanila. Chris Neri Moradas. Good PM, Sir Mike. Abi. Chris Johnny po from Cagayan de Oro City. Uy, kumusta na mga taga-Cagayan de Oro? Sa may parte ng Mindanao. Good evening po sa mga taga-Mindanao. Beatrice Misa, yes, okay. Villanueva Pujico, good evening, Sir Mike. Nakaka-discourage na talaga ang House of Representatives now. Any idea po kung kaya, ano to? Kaya mas, ano yan? Mas daw yung mga hearing. Naku, wala ho tayong, kung kailan mag-resume yung hearing, wala ho tayong idea. Wala hong announcement. Actually, mga kaibigan ko, mga congressman doon, si Mike Defensor, Mark Coleta, Fernandez, Barsaga, Remulla, at iba pang mga congressman na ako doon, wala silang idea. Nakahold, ipinahold daw ni Speaker Velasco ang mga hearing. Hindi ko alam kung anong agenda ng speaker na yan sa kasalukuyan. James, Sir Mike, good morning. Okay, thank you. At sa ating mga kababayan, Sir Mike, tanong lang po, bakit po tinanggal ni Velasco ang iba pang mga kongresista na hindi pabor sa kanya? Okay, sino ito? Villaperte, kasama rin sa mga tinanggal. Tama yan. Kasi hindi ho niya kaalyado. Yan nga po yung violation doon sa usapan lalaki na magpapalit ng speaker. Itong ginawa ni Velasco nung maupo, hindi lang ho mga congressman na kaalyado ni Cayetano tinanggal. Pati yung yun pong Secretary General, napilitang mag-resign, kaya pinalitan din. Isipin mo, ganun pong kadumi ang politika dyan ho sa Kongreso. Lisa de los Santos, so personal agenda, personal interest, ang maaaring dahilan, bata-bata system sa Kongreso, kaya ginawa na Velasco yan. Mag-deny na sila, pero yun ang totoo. Kasi lahat sila magagaling, ba't mapapalitan? So, violation talaga yun. Hello po, Sir Mike. Gandang gabi po. Watching from Tanay Rizal. Thank you. Arlene Ocampo is also watching mula sa New York ito, di ba? Nasa New York, USA. Arlene, good morning dyan. Malamig niya dyan, di ba? Arlene Ocampo sa New York City. Jennifer Rivero. Good evening, Sir Mike. Watching from Obanto, Bulacan. Good morning. Good evening sa mga taga Bulacan. Arlene Ocampo pa rin bumabalik. Good evening po. Thank you. Gemma Stone, Good evening, Sir Mike. Arceli Odono. Hi, Sir Mike. Watching from London. Uy, good afternoon po sa London. Marami tayong mga kababayan sa London. Marami mga Pilipino, taga London na. Citizen na doon. England na. English na, di ba? Okay? Mercy Gumabaw. Good evening po, Sir Mike. Sinasabi nila na si Bongbong Marcos, sinasabi si Bongbong Marcos daw, ang nanalo na Vice President, bakit hanggang ngayon hindi pa po pinauupo? At yung po yung mga NPA wala pa sa, yung pong mga NPA malaya pa rin. Tanong mo, dalawa. Bakit hindi pinaupo si Marcos? Hindi pa ho tapos yung kanyang petition before Presidential Electoral Tribunal. Mahaba pa ang usapin yun, kaya hindi pa siya pinaupo. Okay? Ang Presidential Electoral Tribunal lang po ang mag-decide kung tama yung petition, kung may ebidensya sa petition na siya dinaya. At yun po yung subject for papatunay pa. May mga hearing pa yan. Actually nga yung petition. Nagpetisyon si Marcos noong 1 linggo na pinag-i-inhibit niya si Justice Leonen dahil parang bias daw at walang gagalit daw sa kanilang pamilya. Ang problema, nagdesisyon ng Korte Suprema, nireject yung kanyang petition na hinihiling na mag-inhibit si Leonen. So, back to zero. Yun ang nangyari. Yung tanong mo kung nandyan pa yung NPA, yung isang tanong tungkol sa NPA, well, political issue po yan. Kaya sila nandyan pa dahil nga ho meron silang ibang paniniwala at hindi naman ho sila basta-basta hulihin. Ang importante may mga ebidensya, dalhin sa korte ang kaso, then ang korte magpalabas ng warrant of arrest kung may probable cause bago hulihin sila ng mga otoridad. So mahabang proseso po yan. Okay? Kaya sila nandyan pa. Ayaw ng gobyerno ng NPA, pero dahil nga po yan ay isang political issue, hindi po
ganong kadali na hulihin, pakulong lahat. Kasi ho, kailangan ng ebidensya. Sa court kasi, ebidensya ho ang hinahanap ng ating husgado sa anumang kaso o kung sino man. Okay? So, sana po nasagot ko inyong mga tanong. Thank you, thank you. Concepcion de Los Angeles. Naku, dami ng pangalan umakat mamaya. Sana bumalik. Good evening, Sir Mike. Thank you. Lisa de Los Santos, nagmagit ka na natin. Thank you, thank you. Sir, tanong ko lang po, bakit hindi pa po dineclare na si Senator Bongbong Marcos ang tunay na Vice President? Eh, yun ang kasasabi ko lang. Hindi pa ho tapos yung kanyang petisyon. Hanggat hindi na-resolve ng Presidential Electoral Tribunal yung petisyon, hindi siya makakaupo. Pag sinabi ng Supreme Court na valid at may ebidensya siya dinaya, ayun, saka lang siya pwede. Pero hanggat wala nun, hindi pa rin ho. Kasi ang ipinoclaim ng Kongreso at Senado, Committee on Justice ng Kongreso at Senado, dahil under the law, ang Congress ang nagpo-proclaim, sila ho'y nagbabasa ng mga balota ng presidential at vice presidential. Kung sinong nanalo, ay yun ho kanila dinideclare na Vice President at saka Vice President. President and Vice President. Kung mayroong petisyon, ay hindi na ho Kongreso at Senado may jurisdiction doon. Ang Presidential Electoral Tribunal. At nandun nga, 4 na taong mahigit na. Okay? Nasa sala po ni Justice Leonen ang isyong ito at hindi naman natin pwedeng prusahin, hindi naman natin pwedeng tanggalin yan kasi nga, kailangan na mag-inhibit, hindi ho tinanggap ng Korte Suprema. Olin Galo, mabuti pa at ang mabuti nga, gera na lang para humapalitan na ang mga tao sa Pilipinas. Wow. Total, wala na rin katinuan ng batas natin. Ang mga NPA na sa Kongreso hanggang ngayon, malaya pa rin niya. Naku, kawawa naman ang taong bayan. Pamatindi na ito sinasabi na wala nang pag-asa. Olin, huwag ka na tayo walang pag-asa. May batas kasi tayo eh. Meron pong due process sa lahat ng aspeto, sa lahat ng Pilipino. Hindi ho pwedeng ganun-ganun eh. So, isang matagal lang usapin na 52 years na ang problema sa CPP-NPA ng ating pamahalaan. Romel David, good evening. Nida Australia Kasabar. Good evening, Sir Mike. Watching from Toronto, Canada. Good morning sa mga taga-Canada. Alam ko dyan po ay umagang-umaga ngayon. Malamig. Abi Nilap. Magandang gabi po, Sir Mike. Okay. Sa Abu Dhabi, nasa United Arab Emirates sila. Okay, thank you, thank you. Priscilla San Jose. Magandang gabi po, Sir Mike. Thank you, thank you. Salamat po. Jerome Villegas. Magandang gabi po, Sir Mike. Thank you. May Soriaos. Okay. Ano ito? Good evening, Sir Mike. Watching you here my duty. Nasa trabaho. At King Faisal specialist. Aba, sa dermatology hospital ito. Research Center sa Jeddah, Saudi Arabia. Okay. I see. Specialist Hospital. King Faisal Specialist Hospital. So, tatrabaho ka silang nurse o ano ba? Anyway. Paolo Antonio. Specialist Specialist sa hospital. Okay. Anyway, Paolo Antonio Pineda, kumusta na po Idol Mike? Patungkol sa Banatan, ano ba yung FBP? Lenny at saka President Duterte. Okay, alam ko na yan. Parang sinasabi mo, fake Vice President, di ba? Ayun talaga, Tatawag nyo kay Lenny Robredo, fake Vice President. Sisihin nyo yung Kongreso at Senado. Yun po kasi ang nag-proclaim Yun po ang nag-declare na siyang nanalo nakaraang eleksyon. Kaya nga nagpetisyon si Marcos sa Supreme Court, hindi pa naman tapos. Banatan, kaya mamaya, pupunta natin yun. Dahil baka di na ito hindi na ito tatapos o si Presidente na lang titigil dahil sa kapag patulan niya, patulan niya, palala pa ang sitwasyon. Okay, actually, dapat hindi na pinapatulan ng Pangulo yan. Kaya ipababayan na lang sa kanyang mga spokesman. Kasi babawasan lang yung oras ng Pangulo sa trabaho. Daming problema natin, daming trabaho ng Pangulo. Kaya karapatan din niya sumagot Kaya nga grabe ang sagutan ng Malacanang at saka ng mga ni Lenny Robredo at mga oposisyon. Lisa de Los Santos, Sir Mike, dapat po ay mag-declare ng martial law si Mr. President. Bakit naman? Ang martial law hindi ganun kadali. Sa ilalim po ng saligang batas, pag nag-declare ng martial law ang Presidente, sa loob ng 60 days ay dapat ay suportahan ng Kongreso. Subject for approval ng Kongreso kasi ang martial law.
Pag nireject ng Kongreso at Senado ang idineclare ng martial law, baliwala. Yan po yung safeguard, protection sa ilalim ng 1987 Constitution. May limit ang batas militar kung gugustuhin ng Malacanang at pag nireject ng Kongreso at Senado ang martial law, baliwala po yun. Yun po yung power ng Kongreso ngayon. Si Sir Mike, si Trillanes, nilagyan ng picture yung loob ng bigas. Sabi ni Villanueva Pujico. Aba, yung sinasabi natin kanina, nagbigay ng tulong pero nandun ang pangalan, ganun ba? Thank you, thank you. Si Trillanes daw. Salvador Ballesteros. Correct, Sir Mike. Dapat sa politika, huwag lagyan ng ng politiko. Ano ito? Dapa nakalagay. Dapa, kulang yata ng tiyon. Sa politiko, huwag lagyan ng pangalan. Pero sa, ayan tao to yan, nilalagyan Kaya dun sa, Quezon City Councilor, sa baso may picture. Ganon. Quezon City Councilor daw, nakalagay pa yung picture doon sa baso. Wow. Yan ang sinasabi natin, ginamit na nga itong kalamidad sa publicity dahil mag-i-election na naman tayo, malapit na naman. Ewan ka ba? Bakit yung mga taong ganyan-ganyan may gumagawa? Sir Mike, hindi na po believe ang mga tao ganyan sa ganyan tanggap. Tatanggapin na lang yan, pero alam nila ang ibig sabihin. Okay, sige. Milagros Atienza. Good evening. Ann Marquez. Good evening, Sir Mike. At sa lahat ng SMNI viewers, wala naman tayo sa SMNI ngayong oras. Kasi nasa private account tayo ngayon. Mike Abi Opinion sa YouTube. Ay upload natin yan. Tsaka dito sa Facebook, YouTube channel natin. Facebook Live. Okay? Sige, thank you. Gano'n pa man. Ann, thank you. Milagros Atienza bumabalik tulad ng paghahanap ng Pangulo, hindi, pagharap sa Pangulo, hindi nyo pa po makikita dahil sa wala pong kasunod na camera. Well, alam mo, hindi na maiwasan yung ganyan. Ay publicity rin yan ng oposisyon Kaya nga sabi ko nga, dapat hindi na masyadong binibigyan ng pansin kasi nagiging publicity ng oposisyon itong kababanat sa administrasyon. Rosalinda Bundok, good evening po, Sir Mike. Okay? Tama po kayo, Sir Mike. Isa sa mga dyan ay si Manay Lenny. Anong Manay Lenny? Tungkol sa politika. Next June, Galawan ng Dilawan yan, sir. Okay? Jerry Asilo. Si Jerry Asilo. Good. Hello, Manong Mike from Barcelona, Spain. Thank you. Ingat lang kayo dyan. Good afternoon sa mga nandyan sa Barcelona at saka sa Italy. Spain at saka Italy. Marami yan. Saka doon sa parte ng Europe, malaki dyan. Germany, Switzerland, Sweden. Sa England nga po, London yan. Okay? Sa France at kung saan-saan pa dyan. Donata, Apos. Dapat, Sir Mike, kung tangkilikin ang FAI. Parang ito yung sa Central Luzon, Gawa ng mga Pinoy doktor, malaking tulong po ito sa Pilipinas. Okay? Ayun po, Pawabon, ano ba yan? Yung, hindi nga ho tinanggap kasi yung problema. Hindi tinanggap dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa mukhang tinangkilik naman. Mga inventong Pilipino, sayang, Miriam Pormelejo. Good evening, Sir Mike. Panahon na at umpisahan na ang tree planting at nakakatakot na ang climate change sa panahon ngayon. Magtanim, hindi biro. Sige, magtanim tayo. Ang iba ko kasi, puro putol, walang tanim Alam nyo sa batas, meron tayong batas, bago magputol ng puno, magtanim muna. Pero mukhang yung mga negosyante, putol ng putol, wala naman tanim. Kaya tayo ay nagkakaroon ng flooding, landslide, at saka kung ano-ano pa. Kim Kinyo, good evening po, Sir Mike. Thank you, Kim. Thank you. Rosalind Haman. Good evening po, Sir Mike. Watching from Sarawak, Malaysia. Thank you sa mga taga-Malaysia. Ored Lamponi, magandang gabi po, Sir Mike. Musta na po kayo? Chingatan. Thank you. Good evening, Sir Mike. Watching from Kabagan, Isabela. Okay, sige. Nasa India pala itong si Pacheco. Kanina, banggit ko na ito. Yun, mabuti, binanggit niya. Edeline, Pacheco. April Agib. Good PM, Sir Mike. Correct ka dyan. Ang aga nilang magpapogi at magpaganda sa kanilang imahe. Ayun. Dapat tumulong na lang sila sa mga nasalanta. Agang kampanya yan, Sir Mike. O nga, napansin nga natin, maraming propagandang ginagawa. Joyce Calvin, watching here, Macau, taga Macau, China yan. Thank you. Good evening po sa inyo. Okay, si Miriam Aba, nabanggit ko kanina, galing pala ito sa Osaka City, Japan. Pormalejo, taga pala siya.
Osaka City, Japan. Test radio, ano ha? Magandang gabi, Sir Mike, from Singapore. Si Bautista. Good evening, Sir Mike Abe. Thank you po. Good evening po sa inyo. O good afternoon kung saan man po kayo nandoon. Nick Tambulero. Good evening, Sir Mike. Lantuan Island. Saan ba yan? Lugar na yung island na yan. Juan Albero. Magandang gabi po, Sir Mike. Watching from Saudi Arabia yan. Okay? Christine Nagit Berebe. Good afternoon, Sir Mike. Mga maulan at malamig. Ganon? Maulan at malamig sa Israel. So malamig talaga. Sa gitna ng silangan, malamig niya. Walang isno pero umuulan pa. So doble. Malamig na, umuulan pa. Andy Cabonilas, Cotejo. Bihira lang ho talaga akong humanga sa mga media commentator, analyst. Isa ka sa mga hinahangaan ko. Sir Mike. Balanse at Derecha. Odos po. Okay, thank you. Ano ito? Andy ng Davao. Taga Davao. Ganun ba? Anyway, thank you. Thank you po sa inyong patuloy na pagtiwala. Sandali lang ha. I-hold mo lang natin yung inyong mga tanong at iba pa. Ituloy ko yung binabanggit ko kanina. Nabiting ko kayo pero kailangan nating balikan. Yung isang topic natin, nabanggitan natin kanina yung hybrid election, tungkol sa pagtulong sa kalamidad na ginagamit na ng politiko, yung publicity, tungkol sa business, at tungkol sa laban sa COVID. Ito, yung pang-apat na topic natin ngayon ay itong issue naman ho sa yung lumalalang sagutan, maabot na nga ng personalan, between Malacanang, kay Pangulong Duterte mismo, Leni Robredo, at yung iba pang oposisyon. Well, ito, ipainit, lalo pa hong iinit ito. Di ba nung araw ko pa sinabi na ni-upload ko na ho dito sa YouTube channel ko Noon pa, naabangan natin lalo pang iinit ng politika habang papalapit po ang 2022 Presidential National Election. Ngayon pa lang umiinit na ito. Ako ang aking hamon at pakiusap sa Malacanang, huwag na masyadong patulan. Kasi publicity lang naman ito Mag-concentrate na lang sana ang Malacanang sa trabaho at yun na lang mga tagapagsalita, tagapagtanggol lang labas ng Malacanang, yun na lang ang humarap sa oposisyon. Kasi mauubos lang yung panahon ng kasasagot yan sa oposisyon na yan, yan naman talagang hindi titigil kasi publicity nila yan. Kahit na nga umabot na ng personal, ngayon nga nasa personalan na Yung mga tanong kung si Leni daw, isa natutulog sa gabi, kung sino daw kasama sa gabi, mga ganon. So masyadong personal. Mahirap i-discuss yan, pero maabot na sa ganon. So pure politics po ito. Okay? So yun po ipatuloy na umiinit, lalo na pagpapalapit na ho ang presidential at national election. Expected na yan dito sa ating bansa. Ganun pa man, sana itong ating mga local candidate or mga politiko, local o national, huwag makisawsaw, lalo na kung wala namang kaugnayan sa oposisyon o sa administration. Ibig sabihin, political party o kandidato rin kayo pagdating ng araw, pero hindi kayo kaanib ng oposisyon o hindi naman kayo kasama ng administration, huwag na rin makisawsaw. Tumulong na lang sa kung paano umangat ang ating ekonomiya, paano gumanda ang ating buhay, paano magtatagumpay ang Pangulong Duterte sa kanyang tunay na pagbabago sinusulong, ganun lang. Pero para ho sa akin, lahat dapat tulungan Sa panahon ng kalamidad, iwasan na ang politika. Sa panahon ng kalamidad, dapat po ay magtulong-tulong para ho sa ating bayan at mga biktima. Just imagine, 73 na ho yung namatay. So, sa mga typhoon, ang dami ho. Bilyon-bilyong infrastructure project, bilyon-bilyon na agriculture ang nawasak na taniman, alagang hayop, mga namatay, naanod, mga bahay at mga private property na sira. Ayun ho, dapat isalba Etong biktima ho ng typhoon, hindi ito matatapos sa taong ito. Wala ng typhoon, pero yung kung paano makarecover yung sa nawalang mga kaari-ari at kabuhayan, aabot ito hanggang sa eleksyon. Hanggang sa 2022. Sa 2021, di pa rin sila makakarecover. Lalo pa ho kung meron darating pa. Alam mo naman, 22 typhoon average dito sa Pilipinas every year. So hindi pa nakaka-recover, meron naman darating. So nagagamit lang. So ngayon po, ang ating panawagan at apila, magtulong-tulong na lang. Magtulungan ang gobyerno at oposisyon, isa-isang tabi ang politika, kalimutan muna ang eleksyon sa 2022 at iwasan ang personalan. Nasasayang yung oras Sa halip na magtulong-tulong, para ho sa pagtulong sa mga biktima, hindi lang ho sa typhoon, pati itong COVID, napakatindi ng problema sa COVID, okay? At mahinang koleksyon ng buwis dahil may pandemic, yun ang dapat pagtulong-tulungan kung paano isalba ito. Pati yung mga local candidate, local na politician at political party, huwag na muna. Sabi ko nga, dapat hindi naman susuko ang gobyerno, pero medyo maglaylo na sila kasi ginagamit din sila ng oposisyon
Hindi lang si Leni Robredo, kung hindi yung lahat ng mga political opposition at political party, talagang gustong-gusto nila sila pinapatulan ng gobyerno. Dahil pabor sa kanila, napapag-usapan sila. Huwag nating kalimutan sa politika dito sa Pilipinas, good or bad, still publicity. Kaya yan ginagawa nilang publicity kahit pa sila binabanatan dahil yung recall ng name sa eleksyon. Kaya talo pa rin tayo. After all, ang gobyerno, tayo mga Pilipino. At kapag yung mga government official na pansamantala naghahawak ng kapangyarihan ay nauubos ang panahon sa kasasagot, kababanan sa oposisyon, tuwan-tuwa naman yung mga oposisyon dahil pinapansin sila, ganyan talaga eh. Ano lang yan, saywar dito naman sa politika sa atin, ang pikon talo. Kaya huwag kayong papikon at higit sa lahat, huwag kayong sumakay sa mga saywar ng oposisyon dahil publicity lang. Wala naman silang magagawa. Opposition lang yung mga yan. Hindi naman ganun karami. So yung administrasyon dapat huwag masyadong magbigay ng mahabang panahon ng kasasagot at kasasagot sa opposition dahil hindi naman titigil. Habang sinasagot nyo, kahit personal pa, hindi ho titigil ang opposition dahil nga yan ay publicity lang nila. Yan ay operation pakilala hanggang sa 2022 presidential, national, and local elections. Sino mawawalan? Hindi ang mawawalan taong bayan. Sa halip kasi na yung focus ng trabaho ay para sa mga maming Pilipino, ay nahahati or may porsyentong napupunta sa kasasagot sa mga oposisyon. Yung pansin ng oposisyon, karapatan nila yon. Ako naman gusto nila sabihin, after all, kung meron mga below the belt na mga banat, libelous na mga banat, o kung ano man, di magpal kayo ng kaso, kung sino man. Kung binanatan kayo ng gobyerno, magpal kayo ng kasong oposisyon. Kung kayo naman taga-gobyerno, binabanatan ng oposisyon, di magpal din ng kaso. Ganun lang ho yan eh. Pero yung sa media, social media, at away lang sa media yung usapan, walang nananalo dyan. Ang nananalo dyan ay yung political opposition, yung minority, dahil sila ay nakikilala. Yun naman, taong bayan, lugin-lugi dyan. Okay? So, although kayo may karapatan, yun po yung aking payo lang, aking paniniwala sa isyong politikal. Nagagamit at hindi ho titigil ang mga oposisyon dahil yan ay kanilang nuulit-ulit. Publicity na po yan. Okay? Maging marunong tayo, maingat po kayo. Sandali, balikan na natin muna ulit. Bago itong ibang topic natin, itong mga nasa na tayo. Nabitin na yun. Dami na yung mga lumampas na mga pangalan. Sana bumalik. Eli De Rojas is also watching. Thank you. Magandang gabi. Ingat lagi. Regards kay Ate Vilma. Ay, sabi ni Eli De Rojas, taga Batangas City. Thank you, Eli. Ha? Thank you. Ella Goles, Kodita, Remedyo dyan. Sir Mike, like Alvarez watching, like Alvarez watching from Dubai, United Arab Emirates. Sino ikukudita? Ella, sino ikukudita? Bakit anong sabi mo, ikukudita Remedyo dyan, Sir Mike, like Alvarez? Baka si Velasco sinasabi mo, kasi nga si Velasco pinagtatanggal yung bata ni Cayetano. Baka yun ang sinasabi mo, okay? Kasi nabanggit mo yung like Alvarez, dating speaker Pantaleon Alvarez yun, di ba? Okay. Good evening, Sir Mike. Abe, watching from, ito yung kanina. Okay, dapat abolis na yung, Matsumoto, Japan pa rin, okay? Nakakawala lang ganang manood sa Kongreso. Anyway, kakapal lang mukha ni, ganon. Talagang galit na yung ating mga kababayan, kay Velasco. Diggs Manawag, Tama ba yan? Manawag, okay? Good evening, Sir Mike. Watching from Syria. Thank you. Ernesto Cayunan. Good evening, Sir Mike. Abe, God bless. Thank you. Biggs, Almasora, Kasupang. Good evening, Sir Mike. Watching from Binyang, Laguna. Shout out ho. Happy, Habi ko. Ito, sinong habi ko? Jobic. Habi ko na si Jobic po. Si Jobic daw, sabi ni Biggs. Thank you. Taga Laguna. Binyang Laguna. Malamig-lamig na yata dyan. Ibang simoy ng hangin dyan, di ba? Malamig-lamig pagka ganito mag-December na. Ayong November. Ernesto Cayunan, thank you. Good evening, good morning. Okay. Paulo Antonio Pineda, nabagitan Sir Mike. May kakayanahan ba ang gobyerno na mag-implement ang saligang batas, Artikulo 12, Section 18, na nagsasaad na mai-take over daw ng gobyerno ang lahat ng mga public utilities upang matulungan daw po ang mga Pinoy Pinoy na mga maliit na presyo ng water at elektrisidad. So ganito, dagdagan ko ng paliwanag para lalong maintindihan. Sa ilalim po ng saligang batas, lahat po ng mga public utility, pag sinabing public utility, water, power, transportation, communication, kasama na dyan ang oil. Basta yung mga public utility, kahit na yan ay pribadong sektor ang may hawak,
sa kapakanan ng taong bayan kapag nakikita nilang argabyado ang taong bayan o mali ang serbisyo, kulang ang serbisyo ng mga public sector sa mga public utility, merong authority under the law, 1987 Constitution, ang ating gobyerno na hindi lang pag-take over, talaga hong kanilang pakialaman. Ang pakialaman hanggang sa umabot sa take over ng mga business na ito para ho sa kabutihan ng mga consumer na Pilipino. Nasa sa batas nga po yun, totoo yun, 1987 Constitution. Ang problema, hindi naman ho ganun ginawa eh. Maraming mga banta-banta ang Pangulo, pero dapat ako naniwala dyan, water, power, transportation, communication, tsaka kasama na yung oil, talaga hong public utility yan eh. Mga basic yan, pero kontrolado ng gobyerno dahil sa ng private sector, dahil sa mga privatization program na ginawa ng nakaraang gobyerno. Kaya pagpasok ng Duterte administration, halos wala na tayong ari-arian sa mga korporasyon. Halos ay kontrolado ng pribadong sektor. Kaya sila nasusunod kung magkaano ang ating babayaran at kung paano ang serbisyo nila. Tama ka. May power ang pamahalaan para i-take over yan kung kinakailangan. Or the interest of the Filipino people, pero hindi ho nila ginagawa. Wala pa sila nakikitang dahilan. Anong klaseng speaker yan? Mapaghiganting speaker, dapat huwag na iboto sa susunod na eleksyon, sabi ni April Agib. Ayan, yan ang tinutukoy dyan, si Alan Velasco ng Marinduque. Kati Sito, Sir Mike, i-salute you sa live news. Good information from, from us. Okay, thank you. And our country. Thank you rin po sa inyo. Watching from Canada. Good morning po sa mga kakati dyan sa Canada, no? Sa Canada. Good morning po sa inyo dyan. Virginia Rinkel, Good afternoon, Sir Mike. Watching from Germany. Good afternoon sa Germany. Iding, Napoko. Good evening, Sir Mike. Watching from Hong Kong naman. Alibios, Carlito. Good evening, Sir Mike, from Tondo, Maynila. Magandang gabi sa mga taga-Tondo, Narciso and Bisnar Jr. Sir Mike, shout out po naman, watching from Maykawayan, Bulacan. Good evening sa Maykawayan, Bulacan. Kayo ba'y binahati nung nakaraan? Saan naka-recover na po kayo? Ikaw ang boses ng bayang Pilipinas. Salamat, Narciso, Bisnar Jr. Thank you po sa inyong pagtitiwala. Sige lang ho, tuloy-tuloy po kayo. At huwag kayong makalimot na mag-subscribe. Like, share, at mag-subscribe po kayo dito sa Mike Abi Opinion. Mike Abi Opinion sa YouTube channel at saka Facebook live natin. Huwag niyo kalimutan din yung notification bell para lagi kayong updated anytime na mayroong i-upload or magla-live po ako ay agad-agad aware kayo at hindi kayo mapapag-iwanan. Thank you po. Salamat po. Ingat lang po kayo. Tess Tradeo, si Velasco na lang tanggalin. Yan, Sir Mike. Sa speaker, ibalik na lang si Cayetano. Hindi naman. Bakit naman si Cayetano? Marami naman pwedeng ipalit. O kaya ito si Velasco, kung ayaw niya umalis dyan, ay baguhin naman yung sistema. Hindi yung wala nang ang hearing na matitino, nawala na yung participation ng taong bayan sa hearing, nabalik na yung tiwala ng taong bayan sa Kongreso noon, ay nabalik na. Ngayon, nawala na naman. Kasi wala tayong narinig kahit kami. Putol-putol. Kung ano lang yung gusto nilang hearing, yung importante, yung land title ng ABS-CBN, yung tungkol sa Meralco, tungkol sa hindi nila ibinalik yung mga hearing na yan. Eddie Guzman, good evening. Thank you. Gregorio Madriaga Agiwa, Okay, Wala na nga wala na ang Congress, sir. Kapag si Yellow, Yellow Mike Velasco na nakaupo. Ang tingin ninyo, Yellow talaga. Tingin ninyo, hindi ka alyado. Hindi ko naman maintindihan kung ba't yan ginawa lang speaker. Sa totoo lang, hindi ko masyadong kilala yan. Hindi naman kasi pumapasok ng Kongreso ng araw yan. Puro business lang. Hindi ho gaanong pumapasok sa Kongreso yan si Velasco. Wala nga attendance si Velasco ng accounting attendance niya na nakaraang Kongreso. Ewan ko ba naman? Yung tahimik na congressman na wala namang gaanong participation. Tanda ba niyo yung Bayanihan 1, Bayanihan 2? Matindi ang debate ro ng kasagsagan ng COVID-19. Ni Anino ni Velasco, hindi nagpakita sa Kongreso na tinatalakay yan. Tapos bigla naging speaker. Grabe ang politika sa atin. Yung maraming magagaling, maraming masisipag, nagbubuwis ng buhay kahit na may COVID-19, yun ang qualified na maging speaker. Ang inilagay ba naman yung hindi pumapasok? Kaya sila, kaya talo tayo. Tayo nagpapasweldo sa kanila, pera natin ang ginagamit, pero yung performance ay walang-wala. Yun ang maingay na congressman, si Lito Atienza, yun pala gusto lang mag-deputy speaker. Ngayon, tahimik na. Kasi deputy speaker na eh. Si
Siya nakinabang doon sa mga tinanggal, siya ang pinalit. At saka isa pang maingin na congressman, kaibigan ko rin yun eh. Si Congressman Rufus Rodriguez, Deputy Speaker na rin. Yung dalawa, at Chensa Rodriguez, yan po yung maingay doon sa ABS-CBN issue. Laging tumututol sa hearing. Ayaw niyang palabasin ang katotohanan kasi ayaw nila, kampi sila sa ABS. Parang ganun. O ngayon, nung magbago ng speaker, sila yung nakinabang. Deputy Speaker na. Yan ang politikang madumi sa ating Kongreso. Mored Lampone. Sir Mike, may pag-asa po ba na maibalik ang ABS-CBN kapag napalitan na ang chairmanship ng Franchise and Legislative Committee? Ngayong termino ni Velasco, malabo ho yan. Kasi yung una-una ay napakaraming violation, hindi pa ho nasasagot until now. Napakarami po ng mga violation. Bakit naman bibigyan ng prangkisa kung napakaraming violation? Malabo po yan. Unang-una sa 18th Congress, mahirap i-refile yung kanila. Pwedeng i-refile yan sa 19th Congress. Next government na. After Duterte administration, 19th Congress, yan pwede sila mag-refile ng prangkisa. Yan is subject pa rin for hearing at investigation hanggat hindi na-resolve ba yung mga unfinished business. At maraming di umano'y violation ng ABS-CBN, hindi po yan mababalik. Kung yun ang pangako ni Bilas kung ibalik, bangungot yan, hindi ho ganun kadali. Kasi yung mga congressman na kahit palitan ng chairman, yung mga congressman na tumutol, nandiyan pa rin. At saka, sa dami ng violation at hindi pa naman napapanagutan, pag ibinalik, halatang may personalan at baka may kumita pa. JC James, ano ha? Thank you. Sana po nasagot ko yung mga tanong niyo. Salamat po ha. JC James, ano ha? Okay. Blessed day, Sir Mike. Thank you. Watching from Sweden. Uy, good afternoon sa mga taga-Sweden. Balita ko malamig na dyan. O malamig na. Okay. Sir Mike, shout out to sa may kawayan Bulacan ito. Narciso and Bistar ay nagbabalik. Sir Mike, shout-out naman po ang mga may kawayan Bulacan. Ikaw po ang boses ng bayan. Salamat po. Thank you at serbisyo. Salamat sa serbisyo. Salamat po. Okay? May pahabol pa. Inulit-ulit. Thank you, Narciso. Otelia Yurong. Good evening, Sir Mike. Mula sa Japan. Good evening sa Japan. Andy, ito, nabanggit na natin kanina. Hindi po kasi gentleman agreement nila ni Cayetano at Velasco na wala niyang tatanggalin. Sa kasakuyan, nakaposisyon sa Kamara. Hindi nga ho nasunod yun, Sir Mike. Tama yan. Anong nangyari kay Velasco at bakit tinanggal niya sa lalo na dun daw sa mga kongresistang naputol. Mga kongresista na naputol. Anyway, politika masyado, bata-bata system sa Congress, yun naman ho talaga ang problema diyan ng araw ko. Bata-bata. Pag ikaw hindi bata na speaker, floating ka sa mga posisyon. Okay, hindi ka tulad sa Congress, Senado. Sobrang dami ng committee, kakaunti ang senador, kaya doble-doble ang chairmanship. Sa Kongreso, 46 lang yung committee on chairman, 300, 299 sila ngayon. So, kulang na kulang talaga. Nakakalungkot ang nangyayari kay BBM habang ang mga dilawan ay nandyan di nila talaga mapanalunin ang batas natin. Ganon. Parang gustong palabasin ay kakampi ng oposisyon si Leonen? Kakampi o ayaw talaga ni Justice Leonen kay BBM? Well, April, Agip, thank you sa iyong mga comment na yan, iyong paniniwala. Pero, well, ako naniniwalang lalabas din ang totoo niyan. Hindi lang natin alam kung kailan kasi hirap kasing basahin po ng ganyang sitwasyon na nasa korte. Ayaw ko kasi makalam pag ang kaso ay nasa korte dahil ang court lang ho merong exclusive na karapatan tungkol sa kung sino ang nanalo o hindi kapag kaho sa ganyang usapin. Okay? Pasensya na po kayo. Pero antabayan natin. Yun lang ho ating masasabi dyan. Ayaw ko rin pangunahan. Good evening, Sir Mike. Ingat lang po kayo. Jenny Season, thank you. Villanueva Puhico, thank you. Sir Mike, di ba pwedeng makasuhan si Aling Lenny? Kasi lumabag po siya sa protocol. Kita mo naman po yung pakikipagkamay po nito talaga sa mga bata, matanda, nakikibeso-beso pa. Okay? Doon sa pagbigay ng tulong, nakikipagkamay-kamay, beso-beso. Sabi ko nga sa inyo, pag kinasuhan mo yun, di lalo sumikat. Wala tayong magagawa. Ingat na lang sila. Ingat na lang yun. Kung siya mahawa o siya makahawa, ingat na lang. Although labag nga yun. Pero pag kinasuhan mo yan, alam mo yung Vice President, pag kinulong mo yan, o kinasuhan mo yan, lalo lang sisikat. Ibig sabihin lalabas yan, harassment lang. Okay? Yan yan. Kung kahawa-hawa, sila problema na yan. Pero may violation talaga yun. Esperanza Soratos, Casimero. Ano yung tugli? Ano bang ibig sabihin yan? 52 years na namang hong hirap ang Pilipinas dahil ho sa indicated na aksyon ng mga Aquino.
Okay, parang yung 52 years, so parang related sa CPP-NPA. Panahon pa ni Marcos yung CPP-NPA, parang pagpasok mo ng mga kino, nakawala yung mga yan, o maraming mga NPA no nakakulong, pinakawalan nga ng Cory administration nun. Vicky Biado, okay, good PM, Sir Mike, Idol, Lugaw, kasasawa, ano yan? Kakasawa, Facebook ni FBP. Talaga, fake vice president natin yan. Yonisa Ninja Bautista, sana lang po talagang malinis ang bansa natin sa mga salot na, okay, gano'n, mga kalaban ng gobyerno. Korap at iba pang mga hadlang sa pag-unlad. Gusto natin na lang maayos at mapayapang bayan. Lahat tayo gusto natin ng katahimikan. After all, sabi ko nga ho, sa ating mga programa sa TV at radyo, ang Pilipino, kapwa sa Pilipino, dapat di nag-aaway. Dapat di kumakalat ang dugo sa away dahil sa kailang paniwala. Kailangan nagtutulungan, nagmamahalan dahil lalo sa panahon ito, pandemic, kalamidad at marami pa, pero marami pang iba. Pero ayaw tumigil. Esperanza Santa Soratos, Casimero, tigil po, tigil po, not tugil. Kasi nakalagay tugil, so tigil. Sige buti kinorek mo yun. Vincent Kim o Chenang, Sir Mike, dapat bang magbantay na lang ngayon ang mga PNP tungkol sa paputok habang na maaga pa? Marami ho nagbebenta pag malapit na ho ang Pasko at Bagong Taon. Dapat lang ho, dapat ang Interagency Task Force ipagbawal muna ho ang paputok ngayong taon. Okay. Noong isang taon, bawal pa yan. Actually, mayroon pong executive order ang Pangulo noong 2017, bawal na ho ang paputok talaga nationwide. Hindi lang sa Davao. Pero iba sumisingit-singit pa rin. Tama yan. Mamuti yung reminders na yan. So, attention kay General Sinas, ating PNP chief. O yan, palaala po. Nitong si Vincent Kim o Chenang, ipatigil daw. At dapat lang ho. Kasi bawal lang ang papuputok sa ilalim ng executive order na pinilabas ng Pangulong Duterte noong 2017 pa. Okay? Otelia Yorong, Sir, ano ba ang talaga si Congressman Cayetano? Bakit parang kumampi siya sa mga rally ng estudyante? Nadinig ko si Cayetano ng isang araw sa press conference nata o mga ambush interview. Kasi taga-UP rin niya, kung di ako nagkakamali. Ang sabi niya ay karapatan ng mga batang mag-rally. Pero sana, sabi niya, pag tinanggal yung budget sa eskwelahan, parang hindi naman tama daw dahil tama yun, madadamay naman po yung iba. Medyo may kontra doon sa gusto ng Malacanang, pero alam niyo, yun statement ng presidente, hindi ko naman siguro banta yun, pero siguro baka naman hindi gagawin. Kasi pag ginawa yun, na itanggalin ng budget ng mga state colleges and universities, kawawa naman po yung walang kinalaman. Alam mo yung mga nagrarally, kaunti lang naman yan. Siguro 500, sabihin natin mayroong 1,000 pero wala 1,000. Sabihin natin 500 estudyante nagrarally. Ay 1,000 po ang nag-aaral sa UP. So paano naman po yung 9,000 Halimbawa, 1,000. Paano naman yung 9,000, yung 950? Mga ganon. O kung 9,500, paano mangyayari naman doon? Isang eskwelahan lang yan, sa iba pa. Ay 1,000 nga po ang estudyante dyan. Para sa akin, although karapatan nila yon, pero kung talagang lumalabag sa mga batas, di pa panagutin o tanggalin. Ang problema yung Malacanang ang maingay dito sa isong ito, yun naman presidente ng UP, wala tayong naririnig. Katunayan, isang araw, naka-interview ako ng professor ng UP. Ano bang pangalan nun? Professor Danilo Araw ng Journalism Department. Mascom Communication yung kanya tinuturo, Mascom. Pabor pala siya sa rally. Katunayan, yun daw pong mga ilang professor na kasamahan niya, signatory pa sa mga petition. O, nakita mo na. So, pagkatapos yung presidente ng UP, wala naman tayong naririnig. Ang Malacanang ang maingay tukol doon sa banta na tanggalin ng budget. Well, karapatan ng Malacanang yun kung gustong gawin, pero nasa batas po yung budget, kung paano tatanggalin yon. Ang budget for next year, 2021, tinatalakay, approve na sa Kongreso yung budget ng mga eskwelahan. Actually, libre nga ho ang pag-aaral ng mga bata sa ilalim ng batas. Lahat ng colleges and universities under ng government. At yung proposed budget for 2021, ay sabi ng mga senador, si Recto, sino ba, lahat doon, halos marami doon mga senador, ayaw nilang tanggapin yung budget kasi kailangan daw yon. Ang Malacanang lang ayaw. So, medyo masalimot ang usapin yan. Para sa akin, kung yung mga bata, yung mga nanggugulo, kung sa tingin natin nanggugulo, yun po yung pagsabihan or tanggalin sa eskwelahan para hindi makagulo sa iba. Pero kung yung buong eskwelahan ay tatanggalan ng budget, kawawa naman po yung walang kinalaman. Saan pa naman mag-aaral yung mga walang pera na wala namang kinalaman sa rally?
So dapat ho bigyan ng mataas din consideration yon. Okay, huwag kayong magtatampo ha. Kailangan lang ho maging fair tayo rito. Papanagutin ang mga nag-arali at yung matitinong estudyante, patuloy ang pag-aaral nun. Kasi kung madadamay naman sila, kawawa naman. Di ba? Paano lang isipin nyo, kung kayong estudyanteng matino, tapos biglang matitigil yung pag-aaral nyo dahil ng rally, kakaunti naman yung rally kumpara doon sa matitino or mga hindi sumasali. Di ba? Sana humaintindihan nyo. Okay, magagalit sa akin. Maging practical lang ho tayo. Huwag tayong padala sa init ng ulo. Huwag tayong padala sa init ng politika. Ang ating isipin po ay yung higit na makakatulong sa nakakarami, lalo na ho ang kabataan. Mahirap ma-stop sa pag-aaral ng kabataan dahil umaasa dyan sa mga universities, colleges, under government. Yung kaya nga tinawag na state universities and colleges, dito ho sa ating bansa. Yulsi Corazon Serna. Okay, Roning. Good evening, Sir Mike. Stay safe. Watching from Norway. Uy, sa Norway, sa Europe ito. Good afternoon sa mga taga-Europe. Edgardo de la Paz. Wala nang silbi ang 1.5 years diyan sa House of Eder Velasco. Bakit? Majority Liberal Party diyan sa Kongreso. Kaya kung ano-ano lang ho ang tatalakayin nila. Itinapo na ang importanteng issue. Ayan, wala nang tiwala si Edgardo sa ating Kongreso. So Mr. Speaker, baka nakikinig po kayo. Total, ito naman ho ay live sa Facebook at nasa sa YouTube channel ko ito. Pagkatapos i-upload po yan, Mike Abi Opinions sa YouTube channel. Sagutin po ninyo itong mga tanong ito dahil nawawala ng tiwala yung tao sa inyo. Kasi nga ho, puro politika dyan eh. Sipin mong nakaraan linggo, parang wala namang ginawa sila kundi mag-reshuffle, magtatanggal ng mga tao. Wala namang gaano nadinig tayo kung anong nagawang batas o anong ginagawa. Elceline Ganitano. Good evening, Sir Mike. Watching from Hong Kong. Salamat. April, nagbabalik. Okay. Nagpapabango lang. Nagpapabango daw si Trilling. Bakit? Papabango. Sabi ko sa inyo mga politiko, panahon na para mag-ingay sila. Maris Cristobal Samaco. Good evening, Sir Mike. Mike Abi Opinions. Tama po, yun po yung YouTube channel ko. Mike Abi Opinions. At saka ho, FB Live. Ito. Watching from Imos, Cavite. Thank you. Okay. God bless everyone. Stay safe, stay healthy. Thank you po. Salamat po sa inyo. Maris Cristobal, salamat. Helka Baltar. Baltar. Galapin. Good afternoon, Sir Mike. Stay safe. More power. Watching from Qatar. Ayun. Taga Qatar, gitnang silangan ito. Salamat po sa inyo. Nesrin Domlao, Makalangkom. Tama ba yan? Good PM ka Mike Abe. Kumusta po kayo dyan? Watching from Doha, Qatar. Fatima Abdullah Ali. Good evening, Sir Mike. Dapat po pansinin ang mga hipa. Anong hipa? Ano ibig sabihin ng hipa? Hindi ko remind yan. Sir Mike, next election, sinatatakbo ka, sana tumakbo po kayo. Kala ko naman, delikado. Pinatatakbo ko sino to, hindi ka siya nagpakilala eh. Next election, sana tumakbo po kayo for senador. I'm sure win kayo. Matindi ha. Sino ka? Kasi yung sulat hapon mo, hindi ko mababasa. Pinatatakbo ko senador, marami nagsabi sa akin, hindi po ako politiko. Yun ang nagsabi, magtawag lang sa akin, congressman. Hindi tayo politiko. Ito, okay na tayo rito. Maris Cristobal, thank you, Sir Mike. Abi, ingat lagi. Salamat po. Stay safe always, Sir Mike. Thank you. Anabet Kaliyaw. Okay. Ligaw. Ano to? Hello, Sir Mike. Good evening. Watching from Malaysia. Magtulungan na lang, sir. Tama po yan. Wala nang siraan para ho sa ating bansa. Ay, good. Masyado na ho tayong bugbog sa mga trahedya. Salamat, Sir Mike. Tama po yun po. Aking panawagan ng kanina pa. At araw-araw sa radyo, television natin ginagawa. At dito sa Facebook. Magtulungan na lang. After all, isa lang ang ating bansa. Isa lang ang saligang batas. Isa lang ang flag ng Pilipinas. Isa lang ang presidente, isa lang vice president. So magtulungan na tayo para sa kaunlad ng bayan. Yan ang kailangan. Good evening po, Sir Mike. Watching from Sweden. Sobrang lamig dito. God bless po your family. Mabuhay po kayo. Ay, malamig daw. Encarnacion. Carlson. Mula sa Sweden, malamig na talaga dyan. Benigno Sakilayan. Hi, Sir Mike. Really like to see you again. Thank you. Watching from Norway pa rin. Good afternoon sa Norway. Lord Delisa Porcimo. Good evening, Sir Mike. Abe, thank you. From Europe. Maria Lu Adalia. Okay, Adalia. Sir, ano na po ang nangyari sa mga importanteng hearing sa Kongreso, Meralco at sa property ng ABS-CBN?
at sa gobyerno na dapat pa at iba pa, ay wala hong nangyari. Naka-stop po yung operation nila. Ano, yung hearing, nagkakaroon ng reshuffle. Yan ang priority ni Speaker Velasco, magtatanggal ng tao. Reshuffle po ang kailang ginagawa. Lyndon Gonzales, good evening, Sir Mike, watching from Quezon Province. Salamat po. Uy, kumusta na po sa Quezon Province? Kayo ba nakabawi na? Binaha kayo, ilang linggong, 4 na beses kaya ito nakausap. Nakaraang araw lang si, araw-araw si Governor Danny Suarez. At siya lagi nag-report na kaya na talagang malaki ang damage niya sa lugar niyo. Ingat lang po, sana makarecover na mga taga Quezon Province. Arnold Sangsiangco. Okay, good evening, Sir Mike. Watching from Cayman Island, Caribbean. Ay, ganun, malayo. Thank you, thank you. Ingat lang po kayo. Maris Cristobal, ingat pa rin. Dapat to ay sa mga negosyante na yan. Bilang, di lang ho, pagpuputulan ng, abusado na ng pagkakalbo ng ating kabundukan. O yung mga negosyante, illegal logging, quarrying at saka ho, illegal quarrying at saka ho, ano ba isa? Mining. Yung iba naman legal, pero may mga illegal pa rin. Sir Mike, nakakamiss na yung hearings ng Big Five sa Kongreso. Sana tuloy-tuloy na yan ho. Huwag na sanang harangin. Ay, hindi lang harangin. Siya mismo yung speaker, pinatigil eh. Sabi ko ng mga congressman kaibigan ko, pinatigil yung speaker ang mga hearing. Morris Lampone, sana sagot ko yung tanong mo. Thank you, thank you. President Rodrigo Duterte, the best president next to FM, Ferdinand Marcos. Sino mo sabi? Ito isang ito, ayaw magpakilala. Sulat hapon, hindi ko naman mababasa yan. Salamat po, thank you. Bichay, Panganuron. Magaling sa public information. Salute sa iyo, Sir Mike. Thank you, salamat Bichay, thank you po sa inyo. Para lang sa inyo. Isnilo, thank you. Good evening, Sir Mike. Dilawan po ang nagsisimula, tapos pikon sila. Pero tama po, deadman na lang po siguro para hindi na ho pag-usapan, magbayanihan na lang. Okay, thank you, thank you. Alam nyo, kasi publicity nga yun eh. Pag ang gobyerno ay masyadong pumuko sa mga banat ng oposisyon at ng mga political party or politiko, talo sila dyan. Kasi yung mga politiko, yun ay publicity lang eh. Huwag nang pansinin, deadman, tuloy-tuloy ang trabaho, mas okay. Ang pinakamagandang PR at pinakamagandang pagpapakilala sa tao, accomplishment. Pero kung ang pagpapakilala sa tao ay away ng away, kawawa ang taong bayan. Hindi ho yun ang dahilan para ilagay sa gobyerno ang ating ilagay sa gobyerno ang mga politikong yan. Kailangan magtrabaho sila. Kung makikipag-away at mag-aaway-away lang, kakwenta-kwenta po yun. Yung mga inulit-ulit ko na lang, lagi kong sinasabi, panahong ito hanggang sa 2021, hanggang palapit na yung 2022 election, talagang personalan yan. Mag-iingay at mag-iingay ang iba dyan para lang makilala. Sabi ko nga sa inyo, good or bad is still publicity sa Pilipinas. Recall ng name. Kaya dapat ang gobyerno alam ito, sinasabi kong ito para makaiwas na silang ginagamit, nagpapagamit sa mga nagpapublicity lang or propaganda lang. Maris Cristobal, thank you. Tahimik naman ng presidente natin. Magulo ang kampo ni Lugaw Leni. Okay? Ayun na nga eh. Di manahimik at tuloy lang ang trabaho. Ayos yan. Yung brother ko, si Claire Abe, mula dyan sa Vancouver, Canada. Good morning, gising na ba? Taga-Canada Vancouver, Canada. Kung malamig-lamig na dyan. Diba, malamig na brother. Ingat-ingat lang. Kumusta na si Justin, si Jinlo, Judilo, at saka si Julius. Yung aking 4 na pamangkin doon, 2 babae, 2 lalaki, mga binata at dalaga na. Saka si Lourdes, ingat-ingat lang ka dyan, brother. Malamig na dyan sa Vancouver, alam ko, dahil November na ngayon. Alvin Mayan. Naminis ko na tuloy Vancouver, nagpunta kami dyan, 2014 pa. 6 na taon na. Hindi na naulit. Nagka-COVID eh. Pag sa 2022, Sir Mike, dapat maubos na yung mga dilawan na yan. Sige, butante ho ang bahala. Hindi natin pwedeng sabihin mawala yung mga yan sa ganun lang. Kasi yung maglalagay ang mga butante ho ang merong karapatan. Lahat tayo mga Pilipino na butante ang merong kapangyarihan sa eleksyon. Gawin natin ang tama. Pero yung sabihin natin, huwag silang ibuto, hindi, karapatan nila yan, bahala sila. Ang taong bayan yung mga butante ang bahalang kung ano ang kailang desisyon. Paubayan natin yung exclusive na karapatan ng mga butante kung sino kailang iboboto, okay? Kung ayaw siya sinasabi nyo, dilawan, ay di ayaw. Kung ayaw niya sa gobyerno, ay di ayaw. Basta bahala, huwag natin pakialaman kung ano po yung gusto. Diyan po exclusive na karapatan ng isang Pilipinong butante sa ilalim ng saligang batas. Okay? Marib Lampone, Sir Mike, nasaan na ho rin kaya sina Mayor at Governor, Congressman at Senador? Mukhang hindi rin nakikita sila sa kanilang mga lugar, lalo na ho sa panahon ng kalamidad. Mayroong iba mga senador umikot. Senador Bongo, patuloy ho ang pagbibigay ng tulong ni Senador Bongo. Senador Amy, Mayor Sara Duterte. Sino pa ba?
Senador Bong Revilla, nagbibigay din yata. Yung ibang senador, hindi ko rin nakikita. Baka ho, nagdadasal na lang. O pinagdadasal na lang. Yung mga biktima. Wala rin ako nakitang iba. Yung mga governor active. Ang dami kong governor nakausap. Anong nakaraang linggo? Governor Bichara ng Albay. Governor Suarez ng Quezon Province. Governor Carlos Padilla ng Nueva Vizcaya. Governor Rodolfo Albano III ng Isabela at Governor Mamba. Governor sa Batangas. Governor Mandanas, o 6 na governor yun, nakausap ko nakaraang linggo. Before nung mga typhoon, o during typhoon, tama. 6 po mga governor yan dito sa Luzon na nakausap ko doon sa television at sa radyo dahil nga ho sila ay natawagan ko ng mga panahong yan. At active naman sila. Nasagot ko doon sa nagtatanong, pero yung iba, baka mayroong isang mayor nawawala during typhoon. Kaya pinananagot ng doon sa Ulysses sa Cagayan. Pero doon sa Typhoon Rolly, 10 mayor ang nawawala. Pinag-i-explain ng DILG kung anong dahilan kung bakit wala. Kung ano nangyari doon, kakasuhan daw nila. Wala pa rin kaso. Loreto Dador Bintora Jr., gandang gabi, Sir Mike. Salamat po. May kaso po, Sir Mike, ayaw ng oposisyon na makipagtulungan. Gusto ng mga dilawan kasi ay pabagsakin ang administrasyon Duterte. Hindi naman ho babagsak yan. Maniwala kayo. Hindi ho kaya ng oposisyon pabagsakin Duterte. Nangaasar lang yung mga yan. Pinapatulang kasi. Hanggang asar lang yan. Wala ho silang kakayanan. Walang kapabilidad ang oposisyon magpabagsak. Kaya huwag na masyadong patulan. Yung mag-ingay sila mag-ingay, magsasawa din yan. Pag pinatulan mo yan, hindi pumapapur pa sa kanila. Judith, good evening, Sir Mike. Thank you. Lourdes Nakahima, watching from Japan. Vilma Magadia. Okay, good afternoon, Sir Mike. Watching from Israel. Sabi ni Secretary Panelo, hindi daw totoo na nag-sorry siya kay fake Vice President Lugaw. Ano ba yan? Kundi siya nag-sorry, fake news naman yung kanya sinabi. Alam niyo kasi si Panelo, hindi ko maintindihan bakit anong pang ginagawa ni Pao. Okay, magagalit sa akin Kasi siya, Chief Legal Counsel, tinanggal na nga siyang spokesman. Pero nag-iingay sa media. Sablay naman yung sinabi, katulad nung si Lenny daw ay sumakay ng chopper. Hindi naman pala totoo. Sumakay daw ng C-130 ng Philippine Air Force. At ang kanya daw impormasyon ay galing kay Secretary Lorenzana ng Department of National Defense. Tapos sabi naman ni Delphine Lorenzana, hindi naman totoo yun dahil sa record ng Philippine Air Force, hindi naman sumakay ng chopper ng C-130 si Leno Bredo. Kasi sabi ni Sal Panelo dun sa kanyang Facebook, dun sa kanyang live, ako naman, ba't napakaingay niya sa Facebook? Hindi, baka ako yung kanyang trabaho as Chief Legal Counsel, hindi na nagagawa. Puro media na lang. Sinabi niyang sumakay ng chopper, nakisabit lang daw sa chopper ng Air Force, tapos pati daw yung mga relief goods dun daw sa loob ng chopper, pagbaba, inangkin na. Hindi naman pala totoo. O di na fake news siya ngayon. Ayan naman ang hirap niya kay Panelo. Masyado siyang, ewan ko ba? Yung masyadong mahabang oras sa social media, hindi ko alam kung nagagawa pa niya ang trabaho niya as Chief Legal Counsel. Kung duda ko nga, siya pa yung sumbong na sumbong sa Pangulo. Kaya ako, alam mo sa totoo lang, huwag kayong magagalit sa akin yung totoo lang. Ako naaawa na ako kay Pangulong Duterte. Kasi mukhang sa kasisip-sip ng mga tao niya, kahit fake news, ibinibigay sa kanya. Yung bang sinusubuan siya para magalit? Alam natin ang Pangulong Duterte, madaling magalit. So parang ginagalit nila. Sabi ko nga sa inyo, itong oposisyon, mga politiko, huwag yung pagpapatulan yan kasi gustong-gusto nila, pinapatulan sila. Publicity nga yun Isipin mo na, halimbawa, ikaw ay isang oposisyon. Tapos, pinatulan ka ng presidente. Di sikat na sikat ka ngayon dahil pinatulan ka ng presidente. Kasi yung ibang mga gabinete o taga-gobyerno, hindi ko maintindihan kung nagsisip-sip o takot. Lahat na lang sinasabi sa Pangulo. Kahit na fake news. Ayan, ang presidente naman mabilis mag-react. Kung fake, di nadamay-damay na. Hindi lang si Panelong nasira, hindi lang si Lorenzana nasira. Pati ang Pangulo nadadamay doon sa kalokohan ng iba. Yan ang sinasabi ko. Ang tunay na pagmamalasakit sa kapwa, ang sinasabi totoo. Ang tunay na pagmamalasakit sa presidente, sabihin natin ang totoo. Huwag niyong galitin. Huwag niyong isumbong ang fake o hindi naman kayo sigurado. Kasi pag sinumbong niyo sa presidente yung kagalit-galit o nakakagalit, tapos hindi naman pala totoo, mag-react ang Pangulo sa media, kung anong sasabihin, patay na. O, di ba? Nilalagay niyo sa alanganin. Sa salitang kanto, tsubibo. Nilalagay niyo sa balag ng alanganin ng Pangulo dahil sa inyong kasipsipan. Dahil sa inyong gustong-gusto niyo nagagalit ang Pangulo at nagagalitan ang oposisyon. Wala namang mangyayari doon. Pag ang presidente nagalit sa oposisyon, ang publicity niya sa oposisyon. Hindi lang sa Pangulo. Kaya ang Pangulo, ang ibigay natin sa kanya at panahon ay yung positibong balita, tapos tuloy-tuloy lang ang trabaho.
Pag binigyan mo ng nakakagalit, magagalit nga yan. Pag nagsalita, ayun, galit na. O kung fake news. O di sablay. You know, okay, magagalit sa akin. Nagpapakatotoo tayo kasi ako naniniwala, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasabi ng pagsasama ng maluwag. Salitang Tagalog, alam mo yan? Pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Ay kung ang sinasabi nyo fake, o di napasubo ang Pangulo, delikado yan. Aurora Hipol Orden, watching from Canada. Thank you. Ed Transky, Transky. Sir Mike, good evening. Watching from San Jose del Monte, Bulacan. Salamat po. Isa kamo kami mo. Yung iba kong mga pangalan, baka hindi ko nabanggit kasi ang dami umakit na mga pangalan, hindi na bumalik. Gloria Mancilla, good evening, Sir Mike. Watching from Kuwait. Pina Pascuag, Sir, good, Sir Mike Abi, from Hong Kong. Good evening, Sir. Thank you. Neil Largo, good evening. Watching from Tayug, Pangasinan. Elceline Ganitano, sana ang susunod na Pangulo ay kagaya ni President Rodrigo Duterte, sir. Okay. Richard Montalban, watching from Italy. Ayadilo Garcia, okay. Good evening, Sir Mike. Ingat lang po. God bless. Watching from Taiwan. Thank you. April, thank you rin. Kung ganoon, bakit di kayang i-take over ng ang Meralco? Sir Mike, hindi ko alam. Ba't hindi ginagawa ng gobyerno niya kung merong violation? Under 1987 Constitution, basta public utility for the interest of Filipino people, pwede i-take over ng gobyerno kahit yan ay pribadong sektor. Nasa batas po yan. Lord Delisa Porosimo, out Velasco, Codigo. Kasi nagbabasa ng cellphone, kaya Codigo kayo talaga. Lupit nyo, Amy Castro Mapalad, good evening, mabuhay po kayo from Hong Kong, proud of you, Sir Mike, at basta, di ka basta talaga, Sir Mike, hindi basta ka talaga, sabi, pero hindi ka naman nagpakilala, hapunan naman itong sulat, hindi ka basta talaga, yung Tagalog mo, okay, Lori Abayon, good evening, Sir Mike, watching from Singapore, thank you, Benigno, ayan, magkita natin, Sir Mike, I'm proud, I'm from Imus, Cavite, but live in Norway. Nasa Imus. Taga Imus, Cavite pala si Benigno sa Kilayan. Pero nasa Norway. Ayan. I always like your Mike Abi opinions. Thank you po. Salamat. Ireneo Leo Zeta. Diba? Watching from Seattle, Washington. Uy, nakarating kami dyan sa Seattle ng 2014. Maganda dyan. Seattle, Washington. Malamig na rin dyan. Diba? Eddie Guzman, good PM. Thank you. Beth Wong, good evening po, Sir Mike. Watching from Taiwan. Thank you. Ako, yung ibang mga pangalan, hindi ko yata mababanggit Bon Dami, Marcelo na para tumigil ang patayan. Hindi ho pwedeng Marcelo. Dahil pagka Marcelo, subject for approval ng Congress. Kung ayaw ng Congress, titigil Marcelo. Paul Dalawampo. Tama ba yan? Paul Dalawampo Manalo. Sir Mike, ikaw na sana ang maging boses ng bayan. Pakibanatan nga ang mga congressman na politika. Lahat. Pansarili. Tama. Ang pinaggagawa. Marami yan. Hindi man lahat, pero marami talaga dyan, pansarili. Argapina Medrano. Hi, Mike. Watching from Italy. Uy, nasa Italy pala si Agripina. Thank you. Ingat lang kayo dyan. April, bumabalik. Baka naman po nagkapera ng bilyon si Velasco. Sir, Mike, kaya tamimi na. Silang lahat dapat ipalit na si Congressman Marcoleta. Yan, magaling na si Congressman yun, si Marcoleta. Okay, wala nang about ABS-CBN, dapat to Congressman Marcoleta ilagay sa, okay, pero ayaw Luningning paras, sabi mga, sabi ni mga, kalaban ni Velasco. Sabi nga daw ng mga kalaban ni Velasco, ibig sabihin? Sabi na nga ba, kalaban ni Velasco, sino? Okay, ay mga kalaban ni Velasco, pinakatanggal, bata naman ni Cayetano. Abolis na sana ang Kongreso, walang kwenta kasi visit na kapal pa ng mukha. Naloko na, pati mga kalyado niya, pahirap sa, galit na. Taga-Hapon, taga-Japan ito, walang pangalan Junel Passion, good evening, Sir Mike. Sana si Congressman Marcoleta na lamang po ang ipalit na speaker. Okay, palit kay Velasco, Lucy Duran, good evening, Sir Mike, watching from Hong Kong. Nakahabol at ako, katatapos ng hugas ng pinagkainan. Trabaho pa sila. Sandali, Okay, good evening, Manong. Watching from Vancouver. Alas 6 pala ng umaga, tama. Alas 6 ng umaga ngayon, Saturday, dyan po sa November 21, dyan sa Vancouver. Kamusta yung mga bata, Kanina si brother, nagparandam na rin,
Kumusta na si Justin, Judilo, Jinlo, at saka si Julius. Lourdes, ingat lang kayo dyan. Malamig na dyan, di ba? Malamig na sa Vancouver, Canada. Loreto, Dabor, Ventura Jr., sana ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa lupa ng ABS-CBN para makakaalaman na. Salamat. Nga, natigil eh. Okay? Sandali, meron pa tayong 10 minutes lang ito natitira. Ano ba yung isang hindi ko pa natadiscuss dito? Balikan natin. Iba-iba naman tayo. Balitang sports muna tayo. Balitang NBA. Naku, marami na nagbabago. Ang LA, dalawa na nakuhang player nilang magagaling. Si Dennis Schroeder, nasa second man of the year. Nitong nakaraang taon. Si Montrezl Harrell. Ito po yung sentro ng LA Clippers. Naku, nakuha na ngayon ng LA. Ito yung pinalit kay Howard. Magaling. Kaya lalong lumakas. Batang-bata pa itong Harrell na ito. Ang lakas naman ito sa basketball. Power forward, pwedeng mag-sentro. 26 years old lang. Si Howard, yung umalis sa Lakers, 35 na yun, 34 na. Nandun na sa Philadelphia. Okay, so maganda itong pamalit. Nagulantang yung LA Clippers. Bigla silang iniwan itong si Harrell na power forward, sentro. Malakas po ito eh. Ito nakaraang kakampi na ito ni Kawhi Leonard, ay bigla silang iniwanan. Nagpunta ng LA, kaya lalo lumakas ang kampo ni LeBron James at saka ni Anthony Davis. Pero pang paparating. Kasi nga nagsimula na kahapon yung pre-agency ng NBA. Kaya ngayon gabi sa umaga ngayon sa Amerika, ngayong maghapong ito, gabi naman sa Pilipinas, marami pang pwedeng mangyari. Hanggang sa bagong magsimula ulit sa December 22 ang NBA regular season Maraming gusto magpunta ng LA eh. Kasi nga, maliban dun sa defending champion, ay malakas talaga yung LeBron James at saka Anthony Davis. Naku, talaga namang mahirap matalo yun. Isang 6'9", all-around the player, itong si LeBron James, parang hindi tumatanda. Ito namang 6'11", napakagaling. Ibang klase yung Davis talaga, kaya hindi lugi ang LA doon sa pagkatapon ng kanilang mga bagong player at pumalit kay Anthony Davis, napakagaling. Naging champion nga sila. So parang ang daming player na gusto magpunta ng LA. Ang LA naman, hindi naman sila kayang i-accommodate kasi kulang ang pera ng LA. Pero ito, nakuha nila dalawang magaling, isang first 6 month of the year na si Montrezl Harrell, power forward centro ng Clippers, napunta na nga sa LA. At saka si Dennis Schroeder, na ito naman ay second 6 month of the year. O pareho silang awardee na ngayon magiging makasama na sa opening ng season ng NBA. Ayan. Balitang sports yan dahil marami nag-aabang ng mga Pilipino OFW, busy sa trabaho, hindi nila alam marami na hurigodon sa iba-ibang mga team sa Amerika, sa NBA. Marami. Gusto pa nga nilang pati nga si Mark Gasol ng Toronto, gusto rin magpunta ng LA. Pati si Ibaka, gusto rin magpunta ng LA. Si Macho po, mayroon na rin bago, si Wes Macho ay pro-signature na rin. Kinuha na rin ng LA. Galing ito ng box. Wes Macho. Itong si Wes Macho, kung hindi nyo maalala, ito yata ay naging import na ng isang NBA, isang PBA team dito sa Pilipinas. Ay magaling din po ito. Pre-agency na rin. So, pre-agent na rin siya. Sabihin, tapos na yung mga kontrata. Yan. Kaya tatlo na itong bagong player. Itong si Montrezl Harrell, na power forward, centro, pwede. Okay, si Dennis Schroeder, na napakagaling na yung may kulay puting buhok, may kulay dilaw ba 'yon? Germany. Germany. Pinanggaling Europe. Magaling po ito. Galing ng Oklahoma. Nung mawala si Green, ito pinat kay Green. Danny Green, wala na sa LA. Tapos ito si Wes Matthew ay darating din ho. So palakas ng palakas. So sa ibang mga team ganun din. Yung mahirap na hirapan na. Yung Houston Rockets, laki ng problema nila. Ayaw na ni James Harden, na maglaro sa kanila. Isipin mo, ang offer ng management ng Houston, $103 million, 2 years extension contract. 2 taong kontrata ulit ang binibigay kay James Harden. Yung magaling, yung maitim yung balbas dito, yung makapal, di ba? Yung black. Dinecline niya, tinanggihan niya yung $51.5 million. Sa piso yon, Philippine money, 2 bilyong mahigit, 1 taon. Tinanggihan niya. Gusto niya magpunta sa mga team kasi yung mga NBA player, marami ng pera. May mga pera lahat yan mga superstar
Sa kanila nga yung iba dyan, hindi nila perang habol, gusto nila mag-champion. Kasi useless na yung marami kang pera, hindi ka naman nag-champion, wala kang ring, pag nag-retiro, walang kwenta yun. Kailangan doon sa mga galing na maghanap ng mga galing. Gusto magpunta ng Nets, ano ha? Tama, New Jersey. Nets, ano ha? Pero mukhang ayaw naman ni Irving na makasama siya. Ako, naloko na. Pero definitely, ayaw niya sa Houston. Kung saan siya pupunta, abangan. Bitin na bitin po ang isong yan. Okay? Samantala, ako, ito yung isang hindi madugo, isang mainit na usapin. Si dating Speaker Alan Peter Cayetano, meron pong hamon kay Senador Risa Ontiveros na patunayan daw, pagka daw napatunayan na mayroong korupsyon sa SEA Games, yung controversial ho na 12 billion o 11 billion na ginastos ng gobyerno sa SEA Games, na nagpagawa ng mga building at kung ano yung mga sports facilities, sabi ho ni Cayetano, kung mapatunayan ni Risa Ontiveros na mayroong anomalya, siya daw ay ipakulong. Pero sabi ni Cayetano, siya ay nakahandang magpakulong kung siya ay may ginawang kalokohan. Pero kung hindi daw mapatunayan ni Risa Ontiveros na siya ay walang kasalanan, dapat daw mag-resign as senador. Ay, mabigat yung hamon. Isang taong mahigit na lang, eleksyon na, re-eleksyon na si Ontiveros. Ayan ang hamon, matindi po yung challenge. Inuulit ko, sabi po ni Alan Peter Cayetano na siyang head ng mga project tungkol po sa SEA Games, siya daw ay nakahandang ipakulong or nakahanda siyang makulong, ipakulong ni Risa Ontiveros kung siya daw ay involved sa korupsyon. Kasi may mga balitang may korupsyon. Kung hindi daw naman mapapatunayan, ay mag-resign na lang si Ontiveros. Di ba? Tindi na mga hamon. Patuloy po kayo nakasubaybay, Facebook Live, dito po sa Mike Abby Opinions. Ano ha? Mike Abby Opinions. Meron pong S yan. Huwag niyo kalimutan, like, share, subscribe, at yung notification bell. Ano, kasi malapit na rin tayong mag-live sa YouTube channel ko. Nandito sa YouTube channel. Malapit daw tayo mag-live. May requirements lang sila dahil, alam nyo, naging active lang ako dito sa Facebook na 3 months pa lang eh. Nagsimula tayo maging active nito ay noong August. So 3 months pa lang po. Kaya hindi pa nakakapasok tayo doon sa requirements po ng YouTube para tayo makapag-live doon. Malapit na. Sige, magtuloy lang po kayo na mag-subscribe at yung notification bell, pindutin po din yan para ma-update po kayo sa lahat ng mga live at saka mga ina-upload yun po sa Mike Abby Opinions. Yan po yung channel ko dyan sa YouTube. Dito naman sa FB Live, ito rin po. Sige, magtulungan po tayo para lalong mapasarap ang ating kwentuhan araw-araw at saka every Saturday night or 8 p.m. dito sa Pilipinas. Hana Tantoy, good evening Sir Mike. Maybe I'm late. Pero okay lang. From Syria, okay lang. Okay lang. Lourdes Alamon, is watching. Thank you. Nabanggit ko na kanina. Sana nadinig kanina. Okay? Hindi yan sila tatahimik pag walang death penalty. Otelia Yurong, sinong papatayin? Death penalty para saan? Sa drug lord or para sa corrupt? Ang aking advocacy ay ilagay sa parusang bitay ang mga involved sa graft and corruption. Pero hindi ko alam, Otelia, kung ano itong binabanggit mong yan. Okay, salamat. Ingay, anyway. Merlin Gumajab. Tama? Okay. Kumusta na, Sir Mike? Watching from Kuwait. Uy, mga taga-Kuwait, kumusta na po kayo? Good afternoon sa mga taga-Kuwait sa gitnang silangan. Milan Valdez, good evening, Sir Mike. From Singapore. I'm late. Okay lang. Monica Sierra, tama po. Okay? Dapat po yung mga nagrarally, tanggalin sa eskwelahan o sa school, drop nila. Yun, pwede yung ganon. Pero yung buong eskwelahan, tanggalan ng budget, medyo madugo yun. Mahirap yun. Sa paghahabol po ng taong tanong, tuloy-tuloy po ba ang hearing? Nabanggatan natin. Hearing sa Senado tungkol sa Asian Games. Tutuloy yata ho. Itutuloy ho ni Risa Ontiveros. May habol nga si Cayetano na patunayan. Pag hindi na patunayan, mag-resign. At kung mapapatunayan, siya daw yung willing magpakulong. Okay. Wala tuloy ho ang say-say ng ginawa ng atleta sa world-class facilities. Kasi kadudang merong anomalya. Ewan ko ba kung bakit nagkaganon. Astro Kayas, Astro Kayas Test. Good evening, Sir Mike. Thank you. Milan Valdez, thank you rin. Salamat po. Magkaisa na nga. Ayaw kay Velasco. Ibakante na lang ang House of Representatives. Palitan na si Velasco. Si Marcoleta ang ipalit. Lourdes Nakahima. Good evening, Sir Mike. Mula sa Japan. Thank you. Ingat lang po kayo. Malapit na tayo magpaalam kasi hanggang 9:30 lang tayo at para naman makapagpahinga rin kayo. Baka naisturbo na kayo ng mga tagal. Maria Lanila Tan. Hi, Sir Mike. Good evening. Watching from Cebu.
Irene De Chavez, magandang gabi po, Sir Mike. Okay, thank you. Watching from Bangkok, Thailand. Luz Didal. Tama ka talaga, Mike. Thank you. Salamat po kung ano man yung sinabi niyong tama kasi dami ko na sinabi rito. No? Okay. Monina Sachano, thank you. Wow, buti pa kayo. Nakapunta na ho sa Canada. Oo naman, ilang beses na ho ako napunta ng Canada. Okay, sa US, ganun din. Next time po dito naman kayo sa punta sa Japan. Nag-iimbita pala. Doon tayo sa Japan na mapunta. Oo nga, no? Marami na narating. Nakailang beses ako napunta ng Amerika at Canada, pero sa Japan, hindi nga nakakapunta, no? Christina Cribo, thank you, ha? Ayan nyo, alam, bigla-bigla na lang yan, eh. Yung mga biyahe-biyahe pag medyo bakante, ano, ha? Cristita Cribo, thank you. Hello, hello po, no? Hello, good morning, ho. Happy day sa inyo from Washington, D.C. Uy, ingat kayo sa Washington, D.C. May mga rally dyan, ha? Kasi nagrarally mga taga-suporta ni Trump. Ayaw mag-concede, di ba? Di ba, Cristita? Ano ha? Ingat lang kayo dyan, ha? May mga rally-rally dyan. Maria Lania Tan, tama po kayo, Sir Mike. Thank you. Weng Jun, JR Australia. Good evening, Sir Mike. Ano ha? Kakagising lang namin. Watching from Vancouver, Canada, 5:10 a.m. Baka kanina pa yun. So mga 5:30 na siguro. Okay. Australia family, mga taga-Batangas yan. Nandun po yan sa Vancouver, Canada. Ingat-ingat lang. Irene Leo Seta, ano ha, watching from Seattle, Washington, kanina. Thank you. Si Congressman Fernandez ay isa rin na abala sa ikot sa kanyang nasasakupan. Tama, nakita ko yon. Ikot ko ito si Dan Fernandez, Congressman, pero tinanggal na Deputy Speaker. Masipag ito, pero tinanggal na Deputy Speaker. Talagang kakaiba. Governor Dan Fernando ng Bulacan, napapanood ko rin sa mga live niya. Thank you. Lisa Gamo, Amimura, thank you. Good evening, Sir Mike. Otelia Yurong, Sir Mike, ask ko lang po kung dyan sa Pilipinas hindi ba bawal ang mga magdala ng baril kahit nasa bahay lang. Kung nasa bahay, pag walang lisensya, bawal. Kung nasa bahay naman, di okay lang. Pero kung nasa labas, bawal. Yung kapitbahay kasi namin sa Pinas, nakita ng pamangking ko na may baril. Hindi sila military. Baka ho lisensyado yung baril. Pag may lisensya, walang problema. Okay. Kung may walang lisensya, yun doon ang problema. Okay, correct. Night, Sir Mike, ang ingay lang ng mga dilawan niya, okay, pabagsakin, walang ilaw, kundi pabagsakin ng administrasyon. Oo nga, pero ang ingay lang mo, wala lang silang kakayanan. Maniwala kayo sa akin. Walang kakayanan ang sinasabi yung dilawan mag-take over o pabagsakin ng gobyernong ito. Nag-iingay lang sila. Publicity nga eh. Kaya nga pag pinatuloy ito ng pinatulang gobyerno, tinutulungan nila yung mga dilawang niya sinasabi niyo sa publicity. Kaya huwag na nga sanang patulang pa, no? Di ba? Romel David, magpakatotoo, ako, diretso ako magsalita eh. Still publicity nga lang ho yan. Good or bad, publicity lang, inuulit ko, kanina ko pa sinasabi, okay? Belo Luis, watching from Belgium ba yan? Okay? Okay, thank you. Ano ba ito? Jose Garcia Mina Jr. Good evening, Sir Mike, from, Leaning Tower, Pisa, Italy. Nasa Italy pala yun. Kala kung saan lang yan. Josie Ordas Tolentino. Thank you. Teddy Guzman, salamat po. Nabanggit natin ito. Beth Wong, good evening, Sir Mike. Watching from Taiwan. Nabanggit ko rin kanina. Tama ba? Beth, baka hindi ko nabanggit. Maria Bolyas, good evening, Sir Mike. From Tokyo. Maria, Benson. Okay, hi, Sir Mike. Good evening po, Sir Mike. Late po ako. Late po, Okay. Pati yung pangalan mo, late yata ka. Nalit ka nga, pati yung pangalan mo, hindi mabanggit. Sherilyn Balingkos, yung si Congressman Dan Fernandez, tinanggal nga po, magaling nga, tinanggal. Mero, good night. Good night na. Sir Mike, thank you po. Ito ay nasa Taiwan. Mel Mero, thank you taga Taiwan ito. Okay, ingat lang kayo. Yan ang gusto ko sa inyo, Sir Mike. Lagi kang patas sa iyong mga pagtatalakay, hindi nakapikit ang isang mong mata. Good night lahat. Buong okay, thank you. Thank you, April, talagang ako magpapakatotoo ko, wala akong kinakampiyon ko katotohanan kahit pataga-gobyerno ka o kung sino man o taga-oposisyon, ay kung alam kong pasaway ka rin. Di ba, mga gano'n? Di ba, tama, April, ganun tayo. Media po ako eh. Hindi naman po, kahit nandito tayo sa YouTube channel o vlog kung tawagin, ako po yung lehitimong media. 30 years plus na ho ako, 3 dekada na ho ako nasa media, kaya alam ko na ho yung mga paikot-ikot dyan. Yung iba ho dyan ay operation, operation
Sir Mike, may extension po ba ang voters registration sa abroad? Kasi di po kami makapunta sa embassy. Naku, teka muna, aalamin ko muna yun sa COMELEC. Dito sa Pilipinas, mula September 1 ng 2020 hanggang September 31 ng 2021, isang taon ho ditong registration. Pero pero hindi ko alam kung dyan sa inyo sa saan ka ba? Sa Europe. Tama ba? Hindi ko alam mo sa ibang bansa eh. Alamin ko pa. Alam ko merong limit nga dyan. Ako, pag hindi ko nakapag-rehistro, sayang. Dapat na nakapag-rehistro kayo. Bigat ng hamon ni Congressman Cayetano, Sir Mike. Totoo yan. Hinamon niya ganun. Magpapakulong siya kung mapatunayan siya ay corrupt. May corruption sa SEA Games. At kung hindi naman, mag-resign daw yung mag-iimbestiga. Imelda Padrique. Good afternoon, Sir Mike. Wala sa Grace. Sa Italy ito. Great Italy. Thank you. Ingat yan. Marcoleta for speaker. Ganon. LB Asilo Abi is also watching. Thank you. Wala na tayong oras eh. Niyahabol-habol ko lang po ito. Okay? Marilyn Salvador Chowa. Good evening, Sir Mike. Watching from Negros Occidental. God bless. Thank you. Sir Mike, panahon na ho ni Presidente Ramos na magkita tayo dito ho sa Vancouver. Kasama ka. Kasama ka ni Ramos. Kasama ko. Hindi, 1997 yun. Ang tagal na pala na. Weng June. Pero nandiyan ako 2014. Hindi lang tayo nagkita siguro. Weng June Estrella, nang huling nagkita kami, 1997 pa. Kasama ko ni Ramos, yung EPEC. Nandun ako sa Vancouver, Canada, nung EPEC yan, 1997. Pero nandiyan ako, huling nagpunta ko dyan, 2014, sa Canada, hindi naman tayo nagkita. Okay? Sir Mike, good night. Thank you. Salamat. Sige, salamat po. Salamat. Wala tayong oras. Uy, napasarap tayo. 9:36 na pala. Sabi ko, dapat 90 lang tayo. 9:30 lang. Baka kasi naisturbo ko na kayo. Salamat po sa muling inyo pong pagsama sa akin. Nagkabalitaan tayo. Inuulit ko lang yung akin mga sinasabi. Kung nakasobra ako, bahala na kayong magbawas dyan. Kung nagkulang, bahala kayong magdagdag. Elizabeth Guno, humabol pa. Good evening, Sir Mike. Thank you. At yung akin mga sinasabi, base sa ating personal knowledge. May kaugnayan sa mga batas na umiiral, may kaugnayan sa sistema ng gobyerno at politika. Kaya nga itong ingayan po ng opposition administration, wala tayong pakinabang dyan. Yan nagsasayang lang ng oras. Publicity lang gimmick lang yan, propaganda yan. Huwag tayo masyado sumakay dyan, sakit sa ulo. Mag-concentrate tayo sa trabaho, ating hanap buhay, yung taga-gobyerno, ang aking panawagan, magtrabaho lang kayo, huwag kayong pikon. Ang pikon talo sa sistema ng gobyernong ngayon. Ang pikon talo. Ang kinakailangan ay maging malawak ang ating pangunawa. Kasi yung iba nagpupropaganda lang yan, publicity lang, pipikunin ka talaga yan. Para sila sumikat. Talo ka. Ang pikon talo. Kailangan matatag. Lalo ng gobyerno. Huwag kayong bibigay. Walang pwedeng magpabagsak sa gobyerno. Napakalakas ng ating gobyerno ngayon. Yung mga nag-iingay na magpapabagsak, wala silang kaya, hindi nila kaya yan. Lalo na mga political opposition, wala silang kakayanan ngayon. Sa eleksyon na lang sila magpakagaling. Yun, ang karapatan nila yan. Pero sa ngayon, wala. Don't panic. Hindi kayang pabagsakin ng Duterte administration ng mga political opposition ngayon. Malakas na malakas ang suporta ng taong bayan sa kasalukuyang pamahalaan. Okay? Thank you. Magandang gabi po sa inyo. Good morning, good afternoon muli. Ang inyo pong lingkod si Mike Abi po ito. Katulad ng aking sinabi, Jemason, mahabol pa. Tulad ng akin pong sinabi, ako'y muling nagpapasalamat po sa inyo, sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Huwag niyong kalimutan, Lori Abayon, ay humahabol pa. At sige, babay, ingat po kayo. Ate Henny, thank you. Huwag niyong kalimutan, Mike Abi Opinions. Ano po yung YouTube channel ko at dito sa Facebook Live. At sa lalong madaling panahon, baka doon na tayo mag-live. Basta nakasunod tayo sa requirements ng YouTube, doon po sa YouTube channel. So, pwede namang mag-live sa YouTube, pwede namang mag-live dito sa Facebook. Para kahit saan man yun, magkita kaya tayo. Huwag niyong kalimutan, mag-subscribe po kayo at yung notification bell, pindutin po niyo yan para anytime na ako'y mag-live or mag-upload sa YouTube ay inyo kaagad makikita. Marami lalo sa balitang sports, balitang kalusugan, kalamidad, politika, ang dami-dami po niyan na ating inaabay at sinusubaybayan. Josie, thank you. Wala na pong oras. Muli ang inyong lingkod si Mike Abi. Salamat po. Babay muna. Thank you.